Diyos ko, ano bang utak meron ka, Juston? Ang sabi ko, ilaga mo itong baboy. Bakit mo naman pinrito? Ano bang mahirap intindihin sa sinabi ko, ha? Nasaan ba talagang utak mo? Nag-request ang anak natin ng prito. Ano naman kung pagbigyan natin ngayon lang naman humiling. At saka, alam mo naman kagagaling lang sa sakit Pambihira. Kahit na kailan, wala ka talagang utak pagdating sa pagiging praktikal. Kung sinabawan mo yan, di sana aabot pa ang ulam natin hanggang gabi. Pinagbigyan mo pa ang gusto ng anak mong yan puro lang naman higa dito sa bahay. Mabuti sana kung natutulungan tayo sa trabaho. Naririnig mo ba sarili mo? Alam mo naman na mahina ang baga at puso ng anak natin. Gusto mong pagbanatin ng buto? Ay nako, iniiba mo na naman ang usapan. Ang problema natin dito, wala kang boses pagdating sa pagiging ama. Kung anong sabihin sa'yo, susundin mo na lang kagad basta. Susundin mo na lang basta, Di ba yun naman ang gusto mo? Lahat ng sabihin mo, dapat masunod. Kahit na kailan, wala ka namang pinakinggan sa mga sinabi ko Kasi ang tingin mo sa sarili mo, ikaw ang laging tama. Aba, natural. Ako ang tama. Kasi lahat ng iniisip mo, pang tanga. Kailan ka ba nakaisip ng matino, ha? Tingnan mo yung ginawa mo sa mga talim nating pechay. Sa halip na buhay ang mga pechay na yan, namatay. Kasi, alam mo kung bakit? Naniwala ako sa iyo na kapag nilipat natin sila ng lalagyan, mas lulusog sila. Pero anong nangyari? Nangamatay. Hindi naman ang paglipat ng lupa ang kinamatay nila Namatay ang tanim nating pechay dahil sa lakas ng mga nagdaang ulan. Ay Diyos ka, aminin mo na lang kasi natatanga-tanga ka. Oo na, tatanga-tanga na ako. Wala nang ikaw ang makasama ko. Natanga na ako. Alam mo kung bakit? Halos lahat kasi ng sinabi ko, minamaliit mo. Wala kang tuwala sa akin. Dahil yun naman kasi ang pinapakita mo Dahil yun ang tingin mo. Ay nako, ang dami mong sinasabi. Ang sinasabi ko lang naman kanina, yung baboy. Kasi nag-ipon-ipon na to. Hirap na akong umintindi sa ugali mo Ang tanda na natin, pero ganyan ka pa rin. Akala mo ikaw pa rin ang laging tama. Ay nako, maling. Ikaw nga hindi ka rin naman nagbago. Ang lamya-lamya mo pa rin mag-isip. Ba't kang hindi binigyan ng utak? Ba't magdahan-dahan ka sa pananalita mo, ha? Ay bakit? Sasaktan mo ako? Lahat ng makakaya ko sa bahay na to, ginawa ko. Lahat ng mga salita mong hindi nakakatuwa at nakakasakit, tahimik kong tinatanggap. Kahit pinapahiya mo ako minsan sa mga tao sa labas. Wala kang narinig sa akin na kahit na ano. Ngayon lang. Kasi punong-puno na ako sa ugali mo. Kung alam ko lang na magiging ganito ka rin lang balang araw di sana tumalo na lang talaga ako nun sa tulay. Di sana hindi na ako nagpapigil sa'yo. Sana hindi ka na lang din dumating doon para sagipin ako. Sana namatay na lang din ako noon at sana natuloy na lang din ang pagpapatiwakal ko. Kaysa naman sa ganito, buhay nga ako. Pero yung inaasahan kong makakaintindi sa lahat ng kamalian ko, siya pa yung nagpaparana sa akin ng pagiging miserable. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko sa iyo at bakit mo ako ginaganito. Pero etong tatandaan mo, maling kahit na kailan, ginagawa ko ang makakaya ko para mahalin ka kahit na basura lang naman ang tingin mo sa akin. Pambihirang boy, huwag ka nang magsalita. Wala nagsaysay ang usapan na to dahil hindi ka naman marunong makinig Tuluyan ang nagalit ang matandang lalaki na si Juston. Lumabas ito ng bahay at padabog na isinarado ang pinto. Lahat ng usapan na yon, narinig ng binatang si Erwin. Pero sanay naman na siya sa mga ganitong eksena. Halos araw-araw naman kasi ay naririnig niyang nagtatalo ang dalawa. Naglakad si Erwin palapit sa lamesa. Umupo siya ng walang gana at saka uminom ng tubig. Siya naman ang pinag-initan ng kanyang ina. Ikaw naman kasi, bakit ka pa kasi nag-request ng prito? Mangsabaw natin yan. Tapos sasabihan mo na naman si Papa na hindi marunong magluto. Ano? Pinipilit mo si Papa na magluto ng sabaw kahit na alam mo namang palyado na ang panlasa niya. Para kapag hindi maganda ang lasa, meron ka na namang sisisihin.
At may dahilan ka na naman para gisain si Papa. Alam mo matanong nga kita kaligayahan mo na ba talagang iparamdam kay Papa na tanga siya dahil sa mga sinasabi mo? Yun talagang tingin mo sa akin? Matapos ang lahat ng ginagawa ko sa bahay na ito? Ginagawa kong tanga ang tatay mo? Oo, yun talaga tingin ko sa inyo. Hindi dahil yun lang ang nakikita ko kundi dahil yun naman talaga. At alam mo naman yan sa sarili mo eh. Ay nako, saka ka na magsalita ng kung ano-ano sa akin kapag nag-asawa ka na rin. Baka kapag nag-asawa ka sabihin mong tama ako. Ma, kapag ako nag-asawa, ang pipiliin kong babae ay yung hindi kagaya nyo. Yung babaeng kayang matuwa sa maliit na bagay na kaya kong gawin. Yung babaeng nagbibigay ng halaga sa lahat ng ginagawa ko. At yung babaeng nakakaintindi kung ano lang yung kaya kong gawin. Grabe ka magsalita sa akin Wala kang utang na loob. Ako nagpagamot sa baga mo nung nakaraang taon tapos ganyan ka? Huwag kayong mag-alala. Maghahanap na rin ako ng trabaho at magbabayad ako sa inyo. Akala ko naman bukal sa kalooban niyo yung pinagamot niyo ako noon. Hindi pala. Kung alam ko lang na ganyan din palang ugali mo, di sana hindi na lang kita tinulungan. Di sana hindi mo na nga lang din ako tinulungan. Para naman mapatunayan natin na sa inyong dalawa ni Papa, ikaw talaga walang kwenta. Ba't walang hiya ka? Isang malakas na sampal ang natanggap ng binatang si Erwin. Napahawak sa pisngi ang binata. Galit na galit ang kanyang ina habang nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Parang kulang na lang ay hambalusin na siya nito ng pitsil na nasa lamesa. Ang kapal naman ng mukha mo magsalita sa akin ng ganyan. Akong walang kwenta. Ano ka pa? Mula pagkabata mo wala ka namang inambag sa pamilyang ito. Kahit na ngayong malaki ka na wala. Alam niyo kung bakit wala akong maambag? Alam niyo kung bakit ang hina ng puso at baga ko? Kasalanan niyo rin naman Kasalanan ko pinagsasasabi mo? Kasalanan niyo. Kasi kung hindi mo ako pinagbalakang ipalaglag noon at hindi ka uminom ng kung ano-ano, hindi sana ako magkakaroon ng diferensya ngayon. Nanahimik ang matandang babae. Nanlalaki ang mga mata nito at parabang malaking sampal sa kanya ang mga salitang narinig. Hindi na tumimik pa at tumingin na lamang sa malayo. Bakit hindi kayo makapagsalita? Totoo, di ba? Kasalanan nyo kung bakit tayo naghihirap ngayon. Kasi kung hinayaan nyo na lang din si Papa na makapagdesisyon para sa pamilyang ito, hindi sana ako ganito. Hindi sana ganito kahirap ang buhay natin. Huminga ng malalim ang binata. Ayaw naman sana niyang makapagsalita ng masasakit na salita. Ang kaso nga lang, hindi na niya kaya pang ginaganon ni Aling Maning si Mang Jeston. Para makaiwas na makapagsalita pa ng masama, lumabas na lang din ng bahay ang binata. Magpapalamig na lamang siya ng ulo. Pakiramdam niya, mas magiging kalmado siya kapag nakasama niya ang dalawang kaibigan. Kaya naman, agad niyang hinanap si Leo at Mario. Nakita niyang dalawa sa palagi nilang tambayan, ang basketball court. Sakto naman na naroon din ang dalawang binata na halatang katatapos lang din maglaro. Agad naman itong lumapit sa kanila. Bakit ganyan na naman ang pagmumukha mo? Kahit siguro sinong magaling na pintor, hindi kayang ipinta yan Nag-away ba kayo ng sikretong syota mo? Ay nako, para kang siraulo. Wala naman akong syota Pinagsasabi niyo dyan. Ano naman bang problema mo? Hindi ka naman siguro pupunta dito kung wala naman, di ba? Nakakainis si Mama Lagi na lang kasi niyang minamaliit si Papa. Nag-away na naman pala sila. Kaya pala nakita namin kanina si Mang Jeston. Kanina parang nakasimagot Ay nako, painom nga niyan. Kinuha ni Erwin ang natitirang soft drink sa bote. Umupo sila sa gilid at bumuntong hininga na lamang ang binata. Alam mo, sama ka na lang sa amin. Kakain kami. Libre ka namin. Sana naman yan. May patok na kainan kaming natuklasan. Narinig lang namin sa mga matatandang manyakis kanina sa bilyaran Okay na okay daw dun, pre. Magaganda raw yung mga tindera. Sabihin niyo nga sa akin, pagkain ba talaga yung dadayuin natin doon o yung mga babae? Pareho lang naman, pre. Ano, sama ka ba? Para naman hindi ka na bad trip.
Magagabi na nakasimangot ka pa rin Pumayag ang binatang si Erwin na sumama sa dalawa. Naisip din niya kasi na mas mainam na ngang maglibang na muna siya para kahit na papaano, makalimutan na muna niya ang napag-awayan nila ng kanyang ina. Dakong 3:00 na nang makarating sila sa sinasabing karinderya ni Mario at Leo. Kakaunti pa lang ang tao, pero halos lahat ng kumakain doon ay matatandang lalaki. Agad na sumilay ang ngiti sa mukha ni Mario at Leo. Nakatingin na mga yun sa 3 babaeng naghahain ng mga order. Uy, bunganga nyo. Baka mapasukan ng langaw yan. Totoo nga. Maganda nga yung 3 babae, mga pre. Dapat hindi ito malaman ng mga tambay sa atin. Baka maagawan pa tayo Agad-agad na lumapit ang 3 binata. Makapal ang mukha ni Leo at Mario kaya mabilis nilang nilapitan ng magandang babae. Magandang gabi sa inyo. Ano pong inyo? Kahit ano, basta luto po ninyo. Wala pong kahit na ano rito sa amin. Pero narito po mga pagpipilian nyo. Sinigang na lang na medyo maangangang sa amin. Ako nang bahala. Sige po, hintayin nyo na lang po ang order nyo at ihatid po namin sa inyo. Parang mga batang tuwang-tuwa ang 2 binata nang balikan na nila si Erwin. Hindi mawala-wala ang mga ngiti nila. Tinatanaw nila ang 3 babae na nasa loob ng kusina. Para kayong mga timang. Bakit? Hindi ka ba nagagandahan sa kanila? Oo na, maganda naman talaga Pero umayos naman kayo. Nagmumukha kayong manyakis Kagaya na ninyo yung matatanda sa bilyaran, no? Oo nga, Leo. Para tayong siraulo. Siguro, kalma lang tayo. Kapag naramdaman kasi nilang may gusto tayo sa kanila, baka lalo silang magpabebe. Anong pabibi? Magpabebe. Parang magpakipot. Basta. Ayaw ko nung nakausap natin. Parang mahinang umintindi. Yun yung maikling buhok. Yun ang trip ko. Sakto. Yung akin yung may kulay yung buhok Ikaw Erwin, sa'yo na yung morena na nakausap namin kanina. Nung akin, di ko naman pag-aari yung babaeng yun. Makalipas lang ang ilang sandali, nakarating na rin ang kanilang order. Sa kapal ng mukha ni Leo, nagawa nitong itanong ang pangalan ng 3 babae. Epifana, Luisa at Idina. Yun ang mga pangalan na talaga namang tumatak sa kanilang utak. Kahit na si Erwin na hindi naman talaga mahilig sa babae, dahil na rin mababa ang kumpiyansa, nagkaroon siyang bigla ng interes na mas lalo pang makilala at makita si Epifana. Dahil sa mga lumipas na mga araw, napapadalas na ang pagyayaya nilang kumain sa karinderya. Kung minsan, hindi na siya kumakain sa bahay lalo na kapag nanay niya ang nagluto. Diretso karinderya na siya para lang makita ang dalaga. Napapansin ko ngayon ka lang yata kakain ng luto ko ngayong gabi Nagsasawa ka na ba sa lutong bahay ko? Nasa harapan sila ng hapagkainan dakong 7:00 ng gabi. Yun ang unang beses na magkakasabay sila sa iisang lamesa makalipas ang halos 1 buwan. Madalas kasi nawala rin si Mang Geston sa bahay nila dahil sa trabaho nito. Mas masarap kasi yung nilulutong pagkain dun sa karinderya. Mura pa. Mas masarap? Talaga lang Oo, mas masarap. At doon kapag nakain ako, hindi ako nakakarinig ng mga salita na gaya ng wala kang ambag dito. Di ba? Mas masarap ngumuya kapag wala kang naririnig na pangit na salita. Hindi nakapagsalita ang matandang babae at patuloy lang ito sa pagnguya ng kinakain. Pero napansin ni Erwin na tila tinablan yun sa kanyang sinabi. Ako naman wala akong problema kung gusto mo mas dun kumain. Tama ka nga naman Mas masarap talagang kumain kapag bukas sa kalooban ng pagluto. Pero, paalala ko lang Erwin mag-ingat-ingat ka sa mga kinakain mo. Lalo na kung hindi mo namang kilala yung nagluto. Kaysa naman kasi sa luto ni Aling Patpat. Nakakasawa sa karinderya niya Biruin nyo, dinuguan pero may maraming luya. Hindi naman yun ang sinasabi ko. Baka lang kasi di mo pa to naririnig. May nasagap kasi akong balita sa trabaho ko. Yung pamangkin ng kasamahan ko.
may kinainan daw na karinderya sa malayong baryo. Tapos nung una nanakitan siya ng binatilyo. Akala nila nalason Pero makalipas daw ng 2 araw, naglalaway na raw yung binatilyong yon. Parang wala na sa sarili. Parang hindi na alam yung ginagawa. Kaya yung pamilya niya, ginapos na siya. Kasi nangangagat na Ho? Nangangagat? Ano yun? May rabies yung kinain niyang pagkain? Hindi. Alam mo kung anong sinabi sa amin na kasamahan ko? Ano po? Yung pamangkin nila, aswang na raw siguro. Ho? Aswang? Paano naman nung nangyari yun? Hindi ko alam kung tama ang pagkakaunawa ko Pero ang sabi pa, yung mga nasa karinderya daw, puro aswang. Meron silang hinahalo na likido sa pagkain na kapag nakain o nainom mo raw, unti-unting magbabago yung reaksyon ng katawan mo. Hanggang sa tuluyan ka nang maging aswang. Sus! Kwentong barbero! Ay nako, pumain ka na lang dyan kasi si Erwin ang kausap ko. Buti pa nga ako nag-aalala sa kapakanan ng anak natin ikaw, hindi. Masyado kang abala sa trabaho mo at sa mga gala-gala mo. Sa halip na kinukwentuhan mo ng mga bagay na hindi ka panipaniwala yung anak natin, abay turuan mo na lang yan kung paano magtrabaho. Ma, nagsisimula ka na naman Tahimik kami nag-uusap ni Papa dito Kung ayos lang, kumain na lang kayo. O sige pa. Tapos ano nangyari? Ay hindi ko alam. Kinabukasan kasi nun di na pumasok yung kasamahan namin. Wala na kaming balita. Meron nga rin akong narinig na kwento dati dito sa atin. Totoo daw yung aswang noong araw. Paano kung buhay pa rin pala talaga sila tapos nagpaparami lang sila kaya sila tahimik? Abay malay natin. Hindi natin alam. Kaya nga ikaw, gusto kong nag-iingat ka. May sinabi nga sa akin yung kakilala ko Para daw malaman mo kung pagkaing aswang yung nakahain sa'yo, patakan mo raw ng kalamansi. Kapag yung ulam naging kulay itim at bumaho at tapos mong lagyan ng kalamansi, ang ibig sabihin nun, gawa ng aswang yung ulam na yon. Ganon din sa tubig. O sige pa, susundin ko pa yung sinasabi nyo. Magmula ngayon kapag aalis ako ng bahay, magdadala na rin ako palagi ng kalamansi. Napapangisi na lamang sa kanila ang matandang babae na si Aling Maning. Hindi kasi nito gusto ang mga naririnig nito mula sa dalawa. Matapos nilang kumain, lumabas na naman ng bahay ang binatang si Erwin. Pupuntahan niya si Leo at Mario sa basketball court. Pero hindi niya nakita ang dalawa. Laking gulat niya nang makasalubong niya sa daan ng babaeng si Epifina. Meron itong mga bit-bit na plastik. May mga laman na gulay at mga karne ng baboy. Agad na kinausap ni Erwin ang dalaga. Hindi niya rin alam kung saan siya kumuha ng kapal na mukha ng mga sandaling yon. Epifana? Dito ka pala namamalengke sa amin? Buti naman at naabutan mo pang bukas. Bukas pa naman. May suki kasi ako, din ako nakuha. Mukhang marami yung dala mo Gusto mo bang tulungan na kita? Nakakaawa yung braso mo, baka mamaya sumakit na sa bigat ng mga dala mo. Sigurado ka bang ayos lang? Maglalakad lang kasi ako tapos yung lugar namin, alam mo na, papasok pa ng gubat para makarating sa amin. Oo, ayos lang naman. Wala namang problema sa akin yan kesa naman pabayaan na lang kitang ganyan kahit na may kaya naman akong gawin. Alam mo, sa inyong tatlo, ikaw ang parang pinaka-Maginoo. Maginoo din naman sina Leo at Mario. Ang kaso nga lang ang kukulit Ganun talaga kapag supot pa. Ha? Ay, hindi. Ang ibig ko kasing sabihin, ganun talaga sila. Pero mababait naman yung mga yun. O ano, pwede ko na bang kunin yung mga dala mo? Kahit itong isa. Ito na lang ang buhatin ko kasi mukhang ito yung pinakamabigat Kahit alam ni Erwin na hindi siya pwedeng mapagod, nagbida-bida pa rin siya at binitpit ang halos 5 kilong karne. Bukod pa rito ay mga gulay na mabibigat din.
Maraming salamat Ako na lang kasi talaga ang pwedeng bumili nito eh. Si Luis at Edina kasi, hindi ko sila pwedeng utusan. Mahiyain kasi yung mga yon. Mula nang tulungan ni Erwin si Epifana, mas lalong napalapit ang binata sa dalaga. Tuwing kasama niya ang dalaga, pakiramdam niya ay nakakalimutan niya ang lahat ng kanyang problema. Nawawala sa isipan niya ang lahat ng masasama at masasakit na salitang naririnig niya mula sa kanyang ina. Sa mga nakalipas na araw, aminado ang binata na nahuhulog na siya kay Epifana. Kahit na hindi pa naman niya ito lubusang kilala, hindi niya may tatanggi na hindi naman mahirap mahalin ng babae. Walang yarin to si Erwin eh. Pumupunta ka pala sa kanila minsan nang hindi ka man lang nagyayaya. Paano ko kayo yayayain? Etong si Mario laging wala. Ikaw naman laging naglalaro ng basketball. Akala ko ba kasi sabay-sabay tayong manliligaw? Bakit parang hindi naman kasi kayo seryoso ngayon? Anong hindi seryoso? Nagpaalam na ako kay Luisa na magiging abala ako, no? Alam niya na may extra ako sa trabaho kay Airpat. Ako naman, nagsabi na rin ako nitong nakaraan. Dami niyong palusot. Kung talagang gusto niyo yung babae, gagawa kayo ng paraan. Akala ko ba ako ang torpe? Bakit ngayon parang umuurong na yata yung mga buntot niyo, ha? Sus, yabang ito yo. Pupunta ako sa karinderya nila mamaya. Magtatapat na ako ng nararamdaman ko kay Epifana. Tapos, manliligaw na rin ako sa kanya. Aba, tapang ha? Wala namang mangyayari kung puro lang ako pahaging eh. Baka mamaya maunahan pa ako. Kayo, wala ba kayong balak? Baka nakakalimutan yung bukod sa inyo may iba rin naporma kay Luisa at Edina ha? Huminga ng malalim ang dalawang binata. Tila naalarma ang mga yon sa kanyang sinabi. Kaya ilang oras lang ang nakalipas, sumama na si Leo at Mario sa kanya. Nagtungo sila sa karinderya nila Epifana. Naabutan nilang abala ang mga yon kaya naman lumapit na rin si Erwin sa mga babae. Mukhang ang dami nyo ng hugasan ha. Mukhang makakatulong yata kami. Ayos lang ba talaga? Hindi man ba nakakaabala sa inyo? Hindi naman. Sa katunayan, nagpunta talaga kami rito para tulungan kayo. Kasi alam naman namin na kapag araw ng Sabado o Linggo, marami talagang kumakain dito eh. Ang bait mo naman. O sige, hayaan ko kayong tumulong. Ako na lang ang bahala sa pagkain niyo mamaya. Naku, kahit na wag na no. Hoy, Mario, Leo, tara, tulungan na natin sila. Kakamot-kamot sa ulo pang lumapit ang dalawa. Agad silang nagtungo sa likod ng karinderya na kung saan nakatambak na roon ang mga hugasin. Edina, kami na maghuhugas niyan. Samahan niyo na lang si Epifana sa labas sa pag-aasikaso. Ngumiti lang ang babaeng yon. Nakaramdam naman ng kilig ang lalaking si Leo, samantalang si Mario naman ay parang nahihiya pa rin makipag-usap kay Luisa. Sinimulan nila ang paghuhugas. Dahil hindi sanay si Leo at Mario sa paghuhugas sa mga pinggan, ang tagal nilang matapos. Inabot sila ng halos 1 oras. Mabuti naman ay kumonti na rin ang bahagya ang mga customer. Sa susunod kasi, matuto na kayo maghugas ng plato sa bahay nyo. Nakakaya kayo sa kanila oh. Paano kapag napangasawa nyo na sila? Di wala rin pala kayong maiaambag sa gawaing bahay. Laki na pinagbago mo pre ha. Parang nung nakaraan, lagi kang masungit at parang mahihain ka pa sa babae. Ngayon, ang kapal-kapal na ng mukha mo eh. Ganun talaga kapag inspirado, pre. O sige na, dali na natin sa kanila yan para may magamit na sila. Tuwang-tuwa sa kanila ang 3 babae. Pakiramdam naman nila, sila na ang pinakamaginoong lalaki sa balat ng kanilang baryo. Maya-maya pa ay tuluyan hanggang naubos ng mga customer ang paninda nila. Naghugas na naman ang 3 lalaki at pagkatapos noon, nagtungo na rin sila sa harapan ng karinderya. Bago sila umuwi, hindi papayag si Erwin na hindi niya maipagtapat ang nararamdaman sa babae. Epifana, may gusto lang sana akong sabihin sa'yo eh. Gustong sabihin? Tungkol naman saan? Uy, seryoso ka na ba talaga? Sige pre, umpisaan mo, susundan ko. Epifana, alam kong
masyadong mabilis pero hindi ko na ito palilipasin pa eh. Ayaw kong may pagsisiyan ako sa uli. Kaya, Epifana, gusto ko lang malaman mo na masaya ako nakikita ka. Mula nung maging magkaibigan tayo, palagi akong positibo sa buhay. Alam mo, Epifana, ibang dulot mo sa akin eh. Mas ganado akong mabuhay ngayon. Hindi ko alam kung ano ba nangyayari. Parang mahika na nahulog na ako sa'yo. Kaya ngayong gabi, gusto ko sana magpaalam. Gusto kong mandigaw sa'yo, Epifana. Nang marinig yun ng dalaga ay agad na sumilay ang ngiti nito. Ganon din namang si Luisa at si Edina sa gilid. Nawala ang kaba ni Erwin ng dahil doon. Pakiramdam niya, gusto rin naman siya ng dalaga. Wala namang problema kung manliligaw ka. Ang tanong, sasagutin ba kita? Di gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para sagutin mo ko. Sige, tingnan natin. Lumapad din ang ngiti ni Erwin ng mga sandaling yon. Kakaibang saya ang kanyang nararamdaman. Kahit na hindi pa naman sigurado kung sasagutin siya ng babae, pakiramdam niya ay parang nanalo na siya sa loto. Umuwi silang tatlo na masaya si Erwin. Habang ang dalawa niyang kaibigan, tameme pa rin dahil wala pang lakas ng loob na gayahin ang ginawa niya. Tatawa-tawa pa si Erwin. Ibang-iba na talaga ito kumpara sa dati. Paano mo naman nakapalan yung mukha mo, pre? Kung paano niyo kinapalan yung mukha niyo nung unang beses pa lang natin silang nakita, ganun lang din yun. Kinakabahan kasi ako, pre. Baka mamaya mabasted ako. Paano niyo malalaman kung hindi niyo naman susubukan? Mahihinang nilalang pala kayo eh. Napatingin sila sa kanilang nilalakaran nang meron silang makasalubong na matandang lalaki. Malakas pa ang matandang lalaki, pero puti na rin ang buhok. Ang akala nila, lalapit sa kanila ang matandang lalaki para magtanong. Pero nilagpasan lang sila nito. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang nakaramdam si Erwin ng kakaiba. Parang weirdo para sa kanya na makita ang matandang yon sa ganung uri ng daan. Samantalang alam naman nilang sarado na ang karinderya ng tatlong babae. Hindi niyo ba napansin na parang weirdo yung matandang yon? Anong hindi? Napansin ko. Kahit na medyo madilim. Nakakailang yung paglingon niya sa atin eh. Tingin nyo, saan kaya punta na matandang yun? Nang lumingon ulit sila, hindi na nila nakita sa kalsada ang matandang lalaki. Tanging isang asong itim na lamang ang naroon. Matangkad na aso na hindi nila alam kung papaanong napunta yun doon. Natakot na magkakaibigan, wala na silang sinayang na pagkakataon. Kumari pa sila ng takbo patungo sa kanilang baryo. May ganong kalaking aso ba talaga? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, mangangagat yun. Buti na lang, nakatakbo na kagad tayo. Sa haba ng hita nun, baka sobrang laki ng hakbang nun kapag hinabol tayo. Pambira. Makauwi na nga lang muna. O sige na, bahala na kayo. Dito na ako ha. Tinapik na niya ang balikat ng dalawang kaibigan at nauna na ring maglakad patungo sa kanilang bahay. Nang dumating siya roon, naabutan niya pa ang kanyang ama na si Mang Giston na merong pinapakinis na kahoy. Opa, bakit gising ka pa? Mag-alas 12 na. Pinapakinis ko lang tong tabla na ito. Para naman magamit ko na rin kapag naglalaba. Nung nakaraan kasi, nasa lubsob ako eh. Ikaw, bakit ngayon ka lang umuwi? Tumulong kasi ako dun sa kina Epifana. Kasama ko naman si Leo at Mario eh. Ang dami kasing tao kanina kaya tinulungan na namin magugas ng plato. Yang Epifana ba na yan matinong babae yan? Matinong-matino. Mainin pa tapos napakabait. Parang hindi marunong magalit. Parang hindi makabasag pinggan eh. Kapag may oras ako, isama mo ko dyan ha. Gusto ko makaharap yung babaeng pinili ng anak ko. Pa, saktong-sakto. Manliligaw na kasi ako sa kanya eh. Pwedeng-pwede kitang iharap kay Epifana. O kaya naman, pwede ko siyang dalhin dito. Ikaw ang magpunta sa kanila at ipaalam mo rin sa magulang niya kung ano ang intensyon mo. Yun nga eh. Hindi pa niya sinasabi sa akin kung saan sila nakatira. Nako,
Kapag malihim baka aswang yan. Papa naman, ang pangit ng biro nyo. Pangit ba? Mas pangit tong ikukwento ko sa'yo. Oh, ano na naman ba yan? Naalala mo ba yung kinuwento ko sa'yo nung nakaraan tungkol dun sa pamangkin ng kasamahan namin? Yung hinala na naging aswang yung binatilyo? Oo, yun nga. Ano palang balita ron? Yung kasamahan namin na hindi na nakapasok. Ayun, nilapa pala siya ng pamangkin niya. Totoo yan? Baka kwentong barbero lang yan pa. Totoo to. Kung pupunta ka sa kabilang baryo, maririnig mo yung kwentong yon. Kasi yung isa sa mga muntika ng makain, taga ron. Kahit ako hindi rin ako naniwala na kinain siya ng sarili niyang pamangkin. Pero naniniwala ako sa aswang. Ang hindi ko lang inakala, yung may naganap na paglapa. Pero totoo pala talaga. Kagagaling ko lang kanina sa burol ng kasamahan namin Ayun, nakasarado yung kabaong niya. Hindi na raw kasi kinaya na ayusin yung mukha sa punerarya Kilabot naman yung balita mo na yan pa. Kawawa naman yung kasama nyo. Pero wala bang balita kung paano naging aswang yung binatilyong yon? Di ba nga sabi ko nga sa'yo, kumain siya sa isang karinderya. Pero ang masama nito, yung karinderya daw na kinainan nila wala na ngayon. Parang isang araw lang din daw na nag-operate. At alam mo kung anong nakakapagtaka. Puro babae rin daw yung nagbukas ng karinderya na yon. Kaya nga, sinasabihan kita Hindi naman sa naghihinala ko dyan kina Epifana. Ang akin lang, kilalanin nyo. Kasi sa dami ng nangyayari ngayong kakaiba at kababalagan mahirap na talaga magtiwala. Hindi na nakapagsalita pa ang binatang si Erwin ng mga sandaling yon. Umupo na lamang siya sa gilid at napaisip. Alam niya na tama naman ang sinasabi ng kanyang ama. Hindi niya pa rin talaga kilala si Epifana kahit ang dalawa rin itong kasama na babae. Ang tanging alam lang nila sa mga dalagang yon ay ang pangalan. Kung saan yun nakatira ay wala silang ideya. Dahil doon, nagkaroon ng pag-aalinlangan ng binata sa panliligaw kay Epifana. Pero itinuloy niya pa rin yun dahil totoo naman talagang mahal niya ang babae. Sa mga nakalipas na araw, umabot na nga sa kanila ang nangyari sa kasamahan ng kanyang ama sa trabaho. Laman na ng usapan ng mga tsismosa ang binatilyong naging aswang matapos kumain ng pagkain sa karinderya. At ang ganitong kwento ay nakaapekto rin talaga sa pagtitinda nila Epifana. Ang bira namang mga tsismosa to. Gabing-gabi na buhay na buhay pa rin. Ano pang aasahan mo dyan? Yan lang naman ang ginagawa nila sa buhay Kapag nagkaroon ng laban ng tsismosa sa Olympics, nako, siguradong gold medal tayo dahil sa mga yan. Kumusta naman yung panliligaw nyo kay Luisa at Edina? Ayos naman ba? Ayos naman. Doing good kami ni Edina. Aba, pa-doing good ka ba diyang nalalaman mukhang ang inspirado ka pre. Ikaw naman Mario, kumusta? Hindi pa ako nakakapagpaalam kay Luisa na maliligaw ako Pero ginagawa ko na lang kahit hindi ako nagsabi sa kanya. Tangix, kailangan mong sabihin kay Luisa na nanliligaw ka. May mga babae kasing manhid pre. Akala nila normal lang sa mga lalaki yung ganung bagay. Kaya hindi nila naiisip na ligaw na pala yun. Tama si Leo. Dapat sabihin mo rin kay Luisa. Nag-aalangan kasi ako Nag-aalangan saan? Naririnig niyo naman siguro yung mga haka-haka dito. Yung alin? Yung tungkol doon sa binatilyong naging aswang? Oo, yun nga. Di ba nakakabahala yun? Paano kung sila Epifana pala yung tinutukoy sa kwento na 3 tindera sa karinderya? Hindi naman sa iniisip ko na sila yun. Pero napapaisip din ako na paano nga kung sila. Sira ulo ka pala di ganun nga iniisip mo. Palabo naman yung sinasabi mo pre. Mukha bang aswang sila Edina? Kung sino man yung naging dahilan kung bakit naging aswang ang binatilyong yon, hindi sila Edina yon. Leo, alam mo sa totoo lang, pareho din naman kami ng iniisip ni Mario. Kasi, di tingnan mo hindi naman natin sila kilala. At kapag sinabi natin na aakyat tayo ng ligaw sa bahay nila,
ayaw din naman nilang sabihin kung nasan sila nakatira. O di ba? Nakakapagtaka. Kaya hindi mo kami masisisi kung mag-iisip kami ng ganito. Tingin nyo hindi masasaktan si Epifana at Luisa kapag nalaman nilang pinag-iisipan nyo sila na masama? Nanliligaw pa lang kayo pero ganyan na kayo magduda sa kanila. Hindi naman kami nagdududa, pre. Sinasabi lang namin yung mga posibilidad na nakabase lang din naman kung ano yung estado ng pagkakakilanlan nila. Ano mo sama dun? Pre, mahal ko si Epifana. Pero karapatan ko din naman kasing malaman kung sino ba talaga siya, di ba? Paanong plano nyong gawin ngayon? Tanungin sila kung mga aswang ba sila. Kung sila ba yung dahilan, bakit yung binatilyong yun naging aswang din? Mahal natin sila kaya gagawin natin to. Susundan natin sila mamaya pagkatapos ng tindan nila para malaman natin kung saan ba talaga sila nakatira. Tingin ko, malalaman lang natin kung ano yung tinatago nila kapag nakarating na tayo mismo dun sa lugar nila kung saan sila nakatira. Kahit na nag-aalangan ng lalaking si Leo sa ideya ni Erwin at Mario, pumayag na lang din ito sa gusto ng dalawa. Kaya naman, sa parehong gabi ay nagtungo ang tatlo sa karinderya. Kakaunti lang naman ang kumakain doon kaya maaga itong nagsarado. Habang naglilikpit silang tatlo, biglang binuksan ni Erwin ang usapan tungkol sa binatilyong naging aswang. Nagkatinginan si Epifina at ang dalawa pa nitong kaibigan na si Luisa at Edina. Parang nagsesenyasan pa ang mga yon kung ano ang isasagot sa tanong ni Erwin. Nang maramdaman ni Erwin na tila hindi komportable ang mga babae sa ganong klase ng usapan, naisipan na lang ng binata na baguhin ang usapan. Kung hindi mo kayang sagutin, iba na lang ay tatanong ko. Oo. Naniniwala kami sa mga aswang. Maraming mga aswang sa dating pinanggalingan namin. Ha? Naniniwala kayo sa mga aswang? Tingin nyo may aswang ba rito sa atin? Hindi ko masabi. Wala naman kasi kaming alam sa mga aswang kahit na naniniwala kaming nabubuhay pa rin sila hanggang ngayon. Napapansin ko, nagiging interesado ka sa mga bagay na mahirap paniwalaan . Oo eh. Wala lang. Napag-usapan lang kasi namin kanina yung tungkol sa aswang. Diba mga pre? Oo, ganun na nga. Oh, Luisa, nililigawan na kita. Uy, putik naman. Ngayon mo pa talaga siningit yan . Inoobserbahan nga natin sila. Ngayon lang malakas loob ko . Luisa, nililigawan ka na pala ni Mario? Kitang-kita sa mukha ng dalagang si Luisa ang hiya. Namumula ang mga mata nito. At dahil sa usapang yon, tuluyan na ngang nabura ang tungkol sa aswang. Natuon na lamang ang paksa nila kay Mario at Luisa. Doon lamang umikot ang kanilang usapan hanggang sa magpaalam na nga ang tatlong babae na uuwi na. Sa puntong ito, isasagawa na nila ang kanilang plano. Kailangan nilang masundan ng tatlo para malaman nila kung ano nga ba ang tinatago ng mga ito. Nauna na silang umalis ng karinderya, pero tumigil sila ilang metro pa lang ang kanilang nalalakad. Muli silang bumalik sa karinderya para sundan sila Epifana. Nakita nilang naglalakad ng mga babaeng yun sa kalagitnaan ng kagubatan. Tanging malaking lampara lamang ang nagsisilbing ilaw ng mga yon. Hindi ba sila natatakot na maglakad sa gubat ng ganitong oras? Lalo na ngayon, ang daming kababalagan na kumakalat. Iba ka naman kasi di naman talaga sila naniniwala sa aswang. Sinabi na lang nila na oo para may mapag-usapan kanina. Tapos, siningitan mo ng Luisa, nililigawan kita. Galing mo rin tumiming no? Yung sabi nyo, sabihin ko na nanliligaw ako . Oo nga, pero hindi nung oras na yun. Alam mo namang inaalam natin kung anong meron sa kanila . Uy, mamaya na nga kayo magtalo. Baka mawala sa paningin natin sila Epifana . Ingay-ingay nyo pa baka marinig tayo. Pinagpatuloy nila ang kanilang pagsunod. Sa bilis maglakad ng tatlong babae, bigla itong nawala ng sumutang mga yun sa mga halamanan. Hinanap nila ang tatlong babae, pero wala na silang nakita. Saan naman kayo nagpunta yung tatlong yun? Narito lang sila duman, di ba? Oo nga, paano mawawala sila rito ng ganong kabilis? Sinasabi ko naman kasi sa inyo meron silang itinatago sa atin. Kakaiba talaga sila. Kung ano man yun, karapatan nating malaman yun. Kailangan natin matuklasan kung ano yung ginagawa nila. Kaya dapat,
Ano yun? Ungol ng aso yun ah. Ungol ng aso? Pero bakit parang ang laki ng boses ng aso? Mukhang hindi lang basta aso yun mga pre. Paano hindi lang aso? Anong ibig mo sabihin? Naalala niyo yung malaking aso na nakita natin sa kalsada nung nakaraan? Tingin ko, ganong aso din yung umuungol na yon. Hindi ba sabi na matatanda sa atin? Yung ganong aso, aswang daw. Ano nga tawag doon pre? Asbo. Aswang na asbo. Eh kung aswang naman pala yung naririnig natin, ano ba ginagawa natin dito? Eh di umalis na tayo. Papaiwan ako. Kung totoong aswang tong naririnig natin, malamang sa malamang, nasa alanganin din sila Epifana. E paano kung sila Epifana yung aswang? Tapos sila pala yung umaalulong. Napatigil si Erwin sa sinabi ni Mario. Hindi niya kasi naisip ang bagay na yon. Kaya naman nagkaroon siya ng kaunting pag-aalinlangan. Kung sakali kasi ang tatlong babae ang aswang at nagpaiwan siya, wala nang paraan para makaligtas pa siya sa mga yon. Hindi maganda magpaiwan ka pre. Kaya umalis na lang tayo. Lalo na sabi nyo, hindi nyo sigurado kung sila ba yung aswang o hindi. Basta ako, nakikisakay lang ako sa mga trip nyo ah. O sige na, tara na. Umalis na lang tayo. Sinimulan na nila ang paglalakad at hindi na nila hinanap pa si Epifina. Pero sa ginawa nilang yun, wala silang kamalay-malay na malalagay pala ang kanilang buhay sa panganib. Nagsiksika ng tatlo nang marinig nilang may gumagalaw sa likuran ng halaman. Kakatras nila, dumikit na sila sa malapad na katawan ng puno. Uy, ano yun? Baka naman dagang bukid lang. O kaya naman palakang bukid. Dagang bukid, palakang bukid. Ang lakas ng galaw ng halaman eh. Kalma lang, huwag kayo masyadong magpanik. Palakas ng palakas ang naririnig nilang kaluskos. Ganon din ang paggalaw ng halaman. Maya-maya pa, nakita nilang isang malaki at matangkad na asong lumabas mula roon. Parang may bumarang bato sa lalamunan nila dahil ilang segundo pa silang hindi nakapagsalita. Nang makita nilang umabante na ang kulay itim na aso, dito na sila natauhan. Kinuha ni Erwin ang sanga sa gilid at saka binato sa aso. Takbo! Uy, hintayin niyo ako! Bahala ka dyan, ang bagal mo! Hinahabol niya tayo! Bilisan mo Mario! Lintik ka talaga oh! Nang makalayo-layo na sila, inakala nilang hindi na sila nasundan ng malaking aso. Nagtago sila sa likuran ng malaking puno. Hingal na hingal ang tatlo at sandali pang sumilip si Erwin pero wala na siyang nakitang aso. Ano? Nasa na? Mukhang tumigil na siguro siya sa paghabol. Pambirang buhay to. Buti naman wala na siya. Pero wag muna tayo maging kampante. Hindi tayo pwedeng lumabas kagad dito o kaya umalis. Baka mamaya makasalubong na naman natin siya. Ano gagawin natin dito? Hanggang umaga tayo rito? Yan kasi, sino ba kasi nakaisip na sundan sila Dini? Huwag na tayo magsisiyan. Makinig na lang kayo sa akin. Para din naman to sa kaligtasan natin Baka mamaya aswang talaga yung asong yun. Hindi malabong asbo nga yun. Nasa 5 minuto pa silang nagpahinga sa likod ng puno nang makahugot na sila ng lakas ng loob. Agad-agad na rin silang lumabas. Pero kakaunting lakad pa lang, hindi nila inaasahan ang nangyari. Napatigil na naman sila nang marinig ang mga alulong ng aso. Hindi na isa, kundi marami na ang mga asong nakapalibot sa kinaroroonan nila. Tatangkain pa sana nilang makaalis pero wala na silang magawa nang lumabas na ang mga yon sa pinagtataguan. Nakapaikot ang mga aswang na asbo. Wala silang espasyo para makatakbo para makatakas. Naku po, Hello San Pedro na talaga bagsak natin ito. Ito na nga ba tinatawag nilang halik ng kamatayan? Hoy! Kayo mga aso kayo! Bumalik na kayo sa mga amo ninyo! Wala kaming dalang buto rito, no? Baliw ka ba? Tingin mo makikinig sa iyo mga yan? Hindi naman totoo mga aso yan Ikaw na nagsabi, kaya hindi papatol sa buto yun. Ang KJ mo naman, sinusubukan ko lang naman silang libangin Libangin? Ano to? Talk show? Teka lang mga aso! Huwag mo na kayo lalapit! Wala naman kaming ginagawa masama sa inyo Sinusundan lang namin yung 3 babae kanina. Kilala niyo ba sila? O baka kayo yon?
Ikaw aso ka? Ikaw ba si Epifana? O baka ikaw si Luisa? Pwede rin namang si Edina to. Uy! Diyan lang kayo! Agad na kinuha ni Erwin ang sanga na nasa gilid. Pilit nitong binubugaw ang matatangkad na aso. Noong mga oras na yon, mas lalo nang kinakabahan si Erwin dahil parang hindi man lang natatakot sa kanila ang mga aso. Mga pre, kapag lumapit sila, umanap kayo ng madadaanan ha. Mauna na kayo. Sira ulo, nagbibida-bida ka na naman eh. Lahat tayo mamamatay. Uy, ayoko pa mamatay no. Bahala kayo dyan. Unti-unti nang lumalapit ang mga aso. Maya-maya pa, inilabas na rin ng mga yon ang mahaba nitong pangil. Akmang lulundagan na sila ng mga aswang nang biglang may dumating. Nagpulasan ng mga aso. Natataranta ang mga yon nang pinagtatataga ang mga yon ng tatlong babae na bigla namang lumitaw mula sa dilim. Nanlalaki mga mata ng tatlong binata nang makilala ang mga babae. Hindi sila makapaniwala. Nakonsensya sila dahil sa iniisip nilang sila Epifana ang mga aswang. Epifana? Edina, Anong ibig sabihin nito, Luisa? mamaya na kami magpapaliwanag. Kailangan lang naming harapin ang mga aswang na ito. Pumorma ang tatlong babae habang hawak-hawak ang mga itak. Nang makipaglaban na yon sa mga aswang, napangangan na lamang sila Erwin. Ang mga mainhin na dalaga na kanilang nakilala, iba ang pinakita sa mismong harapan nila. Malalakas, mabibilis at matatapang. Yun ang mga salitang unang pumasok sa kanilang utak. Wala na ang hinhin. Parang naging barumbado sila Epifina habang kinakalaban ng mga aswang na yon. Dahil din sa kahusayan ng mga yon, napatay nila ang 5 asong aswang. Pero may 2 pang nakatakas na hindi na rin naman nila hinabol. Tulala, manghang-mangha at parang lumulutang sa alapaap ang utak nila Erwin. Ang makitang malamang dirigma ang 3 babae ay parang isang malaking apak sa kanilang pagkalalaki. Dahil kahit na kailan, parang hindi nila makakayang magkaroon ng ganong klase ng tapang. Nasaktan ba kayong 3? Hindi naman. Ayos lang naman kami. Medyo nasugatan lang kami sa mga nahawakan naming dahon na matalim. Pero ayos lang kami. Alam namin na sinundan niyo kami. Kaya nakabalik agad kami sa inyo nang marinig namin ang mga alulong ng aswang na asbo. Alam nyo na sumusunod kami. Pero bakit hindi nyo kami kinumpronta kaagad? Kasi gusto namin na kayo mismo makasaksi kung ano man ang gusto niyong malaman mula sa amin. Luisa, sorry ah. Ako talaga unang nagduda sa inyo eh. Dahil dun sa mga kumakalat na kwento tungkol sa mga tendera din ng isang karinderya. Napag-isipan ko tuloy kayo ng hindi maganda. Ako rin. Napasama ako sa 2 to eh. Nakapag-isip din tuloy ako ng hindi maganda sa iyo, Edina. Sorry ah. Ngumiti lang sa kanila ang 2 babae. Habang si Erwin naman, hindi niya kayang makatingin sa mata ng dalagang si Epifina. Nakayuko lang siya. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman kami galit sa inyo eh. Naiintindihan namin ang pinanggagalingan ng mga hinala ninyo. Alam namin na ginagawa nyo lang naman ito para sa amin at sa kaligtasan ninyo. Pasensya na kung hindi namin pwedeng sabihin nung una kung anong talaga kami. Meron kaming misyon na dapat gawin. Pero ngayong nasaksihan nyo na kung paano kami makipaglaban sa mga aswang, ipapaliwanag ko na rin sa inyo mga bagay-bagay. Ipinakita ni Epifina ang marka nitong tatsulok sa bandang bewang. Pinakita rin ni Edina at Luisang sa kanila. Bukod pa ron, meron din silang mga suot na kwintas na makakapareho din. Itong tatsulok na marka namin ay simbolo ng samahan naming bilang tagapuksa ng mga aswang. At itong kwintas naman, kapag nalalagay kami sa panganib, nararamdaman yon ng iba naming kasama. Darating sila para tulungan kami kapag sobrang alanganin na ang sitwasyon. Pero yung pagtitinda ba ng mga pagkain gawain nyo talaga? O ginagawa nyo lang yun para sa misyon ninyo? Ang pagtatayo ng karinderya ay parte ng mga plano namin. Meron kaming inilalagay sa mga ulam na tinda namin na kung saan nakakapang-akit yun ng mga aswang. Mabango yun para sa aswang. Kumbaga, ang karinderya ay instrumento namin para kusa silang lumapit at mas madali namin silang mapuksa.
Pero nitong mga nakaraang araw, walang aswang na kumakagat sa bitag namin. Kundi dahil sa inyo, hindi pa namin makakaharap ang mga aswang na ito. Siguro, alam na ng pinuno nila ang balak namin na ito. Sandali lang. Di ba ang sabi mo kanina, may nilalagay ka sa mga ulam na niluluto ninyo? Paano naman yung kumain din kami? Ano mangyayari sa amin? Kapag aswang ang nakakain nun, lalabas ang mga palatandaan nila sa katawan ng pagiging aswang. Pero kapag tao naman ang nakakain nun, magkakaroon kayo ng pansamantalang pangontra sa mga aswang. Hindi nila kayo lalapitan. Kaya siguro nilapitan tayo ng aswang ngayon kasi wala tayong pangontra. Kasi ilang araw na tayong hindi kumakain ng luto nila eh. O nga no, puro na lang kasi tayo landi. Epifana, sabihin mo nga sa amin, ano ba talaga kayo? Sino ba talaga kayo? Bakit niyo kinakalaban ng mga aswang? Kaming tatlo ay mga albularya. Hindi kami yung mga albularya na basta lang na nanggagamot. Dahil ang papel namin sa mundo, pumuslang ng mga masasamang elemento sa mundong ito. Kaya pala kanina, para kayong mga mandirigma. Sobrang layo niyo sa kung paano namin kayo nakilala eh. Sa lugar namin, halos lahat ng kababaihan ay kagaya namin. Yung mga sinabi mo sa akin nung nakaraan tungkol sa nararamdaman mo para sa akin, parte lang din ba yun ang misyon nyo? Hindi kagad nakapagsalita ang dalagang si Epifana. Maging si Luisa at Edina rin ay tahimik lang na nakikinig sa kanila. Kinakabahan si Erwin. Iniisip niya na baka ang lahat ng pinakita ni Epifana ay hindi totoo. Naiintindihan naman namin kung hindi nyo kayang sumagot. Totoo ang lahat ng pinakita at pinaramdam namin. Hindi yung kasama sa misyon namin. Sariling desisyon namin na kausapin kayo. Totoong gusto namin kayo. Totoong masaya kami sa inyo. Pero sa ngayon, gusto kong sabihin sa inyo na kung pwede itigil niyo muna ang panliligaw ninyo. Malalagay lang din sa alanganin ang mga buhay ninyo kung palagi kayong didikit sa amin. Nakita niyo naman siguro kung anong nangyari ngayon. Teka, sandali lang. Parang hindi naman yata tama yun. Hindi ako titigil sa panliligaw sa'yo. Wala akong pakialam kung malagay sa alanganin ng buhay ko. Sasamahan ko pa kayo. Leo, makinig ka na lang sa sinasabi ko. Mas magagawa namin ang misyon namin kung wala kaming iniintinding ibang tao. Patawarin niyo kami kung pinayagan namin kayong mapalapit sa amin. Talagang gusto naman namin kasi kayo. Akala namin kaya naming isabay pero hindi pala. Kaya sana maintindihan niyo kami. Mga pre, kailangan nating intindihin ang sinasabi ni Epifana. Mapapahamak din sila kung palagi tayo nakadikit sa kanila. Masakit man sa atin, lalo na sa akin, masakit sa loob ko. Pero kailangan nating sundin yung gusto nila. Napakamot na lamang ang binatang si Leo at si Mario naman ay nanahimik na lang din. Hinawakan ni Erwin ang kamay ng dalagang si Epifana. Hinalikan niya yon at saka nagsalita na mararamdaman ang kaligayahan sa tinig nito. Basta, ipangako niyo sa amin na magiging maayos at ligtas kayo ha. Maghihintay kami hanggang sa matapos na ninyo ang misyon ninyo. Maraming salamat sa pangunawa. Sa ngayon, kailangan na muna naming umalis. Sa bandang ito kayo dumaan. Maraming taniman ng bawang dyan kaya malabong may makasalubong kayong asbo dyan. Mag-iingat kayo ha. Oo, mag-iingat din kayo, Epifana. Matapos makipagyakapan ni Mario at Leo kay Luisa at Edina, umalis na rin sila noong mga sandaling yon. Ligtas din naman silang nakabalik sa kanilang baryo. Bagsak ang kanilang balikat habang naglalakad. Kahit na pumayag silang itigil ang panliligaw, hindi pa rin nila maiwasan na hindi manghinayang. Dapat kasi sumama na lang tayo sa misyon nila eh. Paano kung namatay sila tapos di na natin sila nakita? Kulit mo naman pre. Magiging pabigat nga lang daw tayo sa kanila. Kita mo naman kanina, di ba? Tayo pa ay niligtas nila. Leo, wala tayong magagawa. Kailangan na lang natin silang ipagdasal. Kung talagang mahal natin sila, huwag natin silang ipahamak. Ano gagawin natin ngayon? Paghihintay lang tayo. Wala man lang tayong gagawin para makatulong.
Sige nga, anong may tutulong natin? Alam mo, kung ikaw gustong-gusto mong sumabak sa patayan laban sa mga aswang, kami hindi, no? Alam mo kung bakit? May mga pamilya pa kaming naghihintay sa amin, ikaw wala na. Ano sinasabi mo? Diyos ko naman talaga, oh. Itigil nyo na nga yung pagtatalo nyo na yan. Gusto kong samahan si Edine eh. Hindi dahil alam kong wala nang naghihintay sa pagbabalik ko ah. Gusto ko siyang samahan kasi pakiramdam ko, siya na lang ang pamilya ko eh. Tapos ganyan pala ang sasabihin mo sa akin. Ano tingin mo sa amin? Hindi pamilya? Pamilya pala tong ganito? Yung ipapamukha mo na wala akong pamilya? Ang gulo nyo ah. Bahala na nga kayo. Naglakad na lamang palayo ang binatang si Leo. Napapailing na lamang silang dalawa. Naghiwalay na rin ang kanilang landas at nagtungo na rin lang si Erwin sa bahay nila. Inabutan niyang nagsasagutan na naman ang mga magulang niya. Umupo siya sa gilid, pero parang hindi siya nakikita ng mga yon. Papasok na lang sana siya sa kwarto niya nang mabanggit na naman ni Aling Maning ang kanyang pangalan. Kaya ganyan kahina si Erwin eh. Malagi mo na lang pinagbibigyan. Tingnan mo, pinababaya mo na lang na tumulong doon sa mga dalagang yon ng libre. Kaya naman pala magtrabaho. Bakit hindi siya mag-apply sa iba na may bayad? Bakit ka ba nakikialam sa anak mo? Wala ka namang matinong inambag sa buhay niya kundi sermonan siya. Isa pa, hindi ka naman niya hinihinga ng pera. Bakit hindi mo na lang hayaan na maging masaya ang anak natin? Magtatrabaho naman niya kapag kaya na niya eh. Ang sabihin mo, nagmana sa iyo na kahinaan ng anak mo, kaya ganyan. Ang dami mo pang sinasabi. Hindi na nakatiis si Erwin. Nakisabat na rin siya sa usapan na yon. Lumapit siya at huminga na muna na malalim. Kinakalma niya ang sarili para kahit na papano, hindi na lumaki pa ang pagtatalo. Ma, bigyan niyo lang ako ng oras. Maghahanap rin ako ng trabaho. Pansin ko, hindi na ako ganong naghahabol ng hininga. Parang lumakas na rin ang katawan ko, hindi gaya ng dati. Kaya kaunting oras lang ang kailangan ko. Papakiramdaman ko lang ang sarili ko. O di ba? Yun naman pala eh. Ikaw naman kasi maling atat-atat ka eh. Hindi ka na nga nagastos dito sa bahay. Ako na nga lahat, nagre-reklamo ka pa. Wala namang hinihingi sa iyo eh. Ang mabuti pa, ituon mo na lang ang atensyon mo sa pagsusugal mo. Habang kami na ang bahala rito sa bahay. Hindi naman pera ang problema ko rito eh. Ang akin lang, maging maayos naman itong anak mo. Narinig kitang kausap ang kaibigan mo. Sinabi mong wala kang mahingi sa anak natin kasi walang trabaho. Ikaw, napakasinungaling mo talaga. Pa, ma, tama na tong pagtatalo na to. Meron akong iniisip na ibang bagay. Wala akong lakas para makipagtalo ngayon. Kumain na kayo. Wala akong gana. Oh, tinan mo nangyari. Ikaw kasi maling eh. Pumasok na lang ang binata sa kanyang maliit na silid. Napapailing na lamang siya nang mahiga na rin sa kanyang papag. Ilang araw pa ang lumipas. Hindi na nagbukas ang karinderya nila Epifana at ang huling operasyon ng karinderya ay yung huli rin nilang pagkikita. Sa loob ng halos 3 linggo, nawalan na sila ng balita sa tatlo. Ilang beses silang bumalik sa karinderya, pero wala na talaga silang nasilayan. Sinubukan na rin nilang maglibot-libot sa mga kalapit nilang lugar. Wala rin silang napala. Habang nakatambay sila sa gilid ng basketball court, hindi matahimik ang kalooban ni Leo. Naghihimutok ang kalooban nito dahil ilang araw na niyang hindi nakakausap si Edina. Sana kasi, di na lang ako nakinig sa inyo eh. Sana kasama ko pa ngayon si Edina. Magkasama sana kami lumalaban. Kung hindi ka nakinig sa amin, edi sana wala ka na ngayon. Kasi ano ba magagawa mo ron? Wala ka namang alam. Ayaw kong aralin kung ano yung ginagawa nila. Hindi nyo lang ako pinayagan eh. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Nararamdaman ko na nasa mabuti pa silang kalagayan. Kailangan lang natin magtiwala sa Panginoon. Ayan ka na naman Erwin eh. Nananahimik si Lord tapos sa kanya na naman natin iaasa ang lahat. Kung hanapin na lang kaya natin sila. Ilang beses na ba natin silang hinanap? Pero wala naman tayong napala. Ang ibig ko sabihin, araw-arawin na natin yung paghahanap. Nagkatinginan ng 3 binata.
Sa puntong ito, dahil pare-pareho na silang nag-aalala para sa 3 babae, nagkasundo na sila. Kaya pagsapit ng kinagabihan, kanya-kanya silang labas ng kanilang bahay. Dinala nila ang lahat ng kakailanganin nila. Hindi nila kinalimutan ang malaking lampara na hinahanap pa nila sa silong ng bahay nila Leo. Tinahak nila ang daan. Papunta sila sa loob ng kagubatan. Wala silang pakialam kung may mga makasalubong man silang malalaking aso. Matapang sila kahit na ang dala naman nila ay mga kinakalawang na itak. Natatandaan ko, ito yung daan na di natin diniretso dahil tinatamad na kayo eh. Kung tumbukin kaya natin to mga pre. Wala namang problema sa akin. Itong si Erwin ang iniisip ko. Bawal mapagod to eh. Paakyat na yan oh. Sige, kaya ko naman na. Sigurado ka ba? Baka naman habang naglalakad tayo, bigla ka nalang mag-collapse ha? Kaya ko na. Di ko nga alam kung bakit parang lumakas din yung katawan ko eh. Parang hindi na ako inihingal ng malala. Di gaya ng hingal ko dati na parang hindi na ako makahinga. Eh kung ganun, tumbukin na nga natin tong daan na to. Mabilis silang naglakad patungo sa direksyon na tinuturo ni Leo. May narating silang tulay doon na yari sa kahoy. Todo kapit pa sila sa hawakan dahil medyo umuuga-uga na rin yon. Maingat nilang tinawid ang tulay sa pagkabahalang malaglag sa batuhan. Guminahaw ang kanilang paghinga nang malagpasan na nila ang tulay na yon. Inilabas na rin nila ang kanilang mga itak habang naglalakad. Yandaan niyo mga sarili niyo ha. Hindi na ito parte ng gubat na sakop ng baryo natin. Marahan silang naglakad sa gitna ng kagubatan. Kabadong-kabado sila. Pero nilalakasan na lamang nila ang kanilang loob para sa kanilang mga minamahal na babae. Hanggang sa tuluyan na nga nilang nakita ang isang maliwanag na komunidad. Malayo pa lang, tanaw na nila ang mga sulo na nakatusok sa paligid ng lugar sa mga sandaling yon. Naisipan nilang lumapit doon. Pero nasa bukana pa lang sila. Nagulat sila nang may tumusok na mga palaso sa harapan nila. Parang gahibla na lamang ay tatamaan na ang kanilang paa. Hindi sila nakagalaw. Kabadong-kabado habang napapalunok ng laway. Nakita nila ang mga kababaihan na nagbabantay sa bungad ng baryo. May hawak-hawak na mga palaso. Hindi kami kaaway. May inaanap lang kaming 3 babae. Si Epifana, si Luisa at si Edina. Nang sabihin ni Erwin yon, marahang ibinaba ng mga kababaihan ng kanilang mga sandata. Nagkabulungan ng mga yon. Nakahinga naman ng maluwag ang 3 lalaki. Ilang sandali lang, lumabas mula sa lugar na yon ang babae si Epifana. Nakasuot ito ng kasuotan na tila sa labanan lang ginagamit. Samantala, tuwang-tuwa naman ang binatang si Erwin nang masilayan ang mukha ng dalaga. Pero nagtaka siya dahil wala siyang makitang ngiti sa dalaga. Mabuti naman at nasa maayos na lagay ka lang. Nasaan si Edina? Si Luisa, nasan din? Sumama kayo sa akin sa loob. Nauna nang naglakad ang dalaga. Sumunod din naman sila agad doon. Dinala sila ni Epifana sa isang malaking silid. Nakita nilang may mga kasamahan ng dalaga na nakahiga sa mga papag. Kabilang sa mga yon ang 2 dalaga na si Luisa at si Edina. Teka, anong nangyari kay Edina? Kay Luisa rin. Bakit wala silang malay? Nung nakaraang araw, nalaman namin kung nasaan ang mga aswang. Sinubukan namin gumawa ng pag-atake. Pero napaganda na pala nila ang pagdating namin. Kaya ang nangyari, eto, meron silang inihandang patibong. Kumagat kami at lahat naapektuhan. Hanggang ngayon wala pa rin silang mga malay. Pero huwag kayo mag-alala. Dahil unti-unti ko na rin namang natatapos ang gamot para magkamalay sila ulit. Kailangan lang nilang magpahinga. Walang paglagyan ng pag-aalala ni Leo at Mario noong mga sandaling yon. Kahit na alam nilang hindi agad magigising ang 2 dalaga, na natiling nakabantay ang 2 binata. Samantala, sa labas naman ay nakapag-usap na rin si Erwin at Epifana. Pero wala sa usapan nila ang tungkol sa mga nararamdaman nila. Tungkol ito sa pinuno ng mga asbo na nagngangalang Rolen. Anong may tutulong namin, Epifana? Ngayong narito na kami at ganito ang dinatnan namin kalagayan ng mga kasama mo. Tingin ko dapat na kami makialam.
Ang dahilan kung bakit hahayaan ko na kayong makialam ay dahil kailangan talaga namin kayo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Napagtanto ko na lang na kaya sila nakapaganda sa pagpunta namin sa lugar nila ay dahil kabisado na nila ang amoy naming lahat. Kumbaga, sa amoy pa lang, alam na nila kung albularyo o manunugi sa mga kaharap nila. Kaya naman, kayong tatlo ang naiisip kong susi para makapasok sa baryo nila. Sabihin mo, anong kailangan namin gawin? Meron kaming sandata na kailangan mailagay sa mismong lugar nila. Tinatawag namin itong rosas na itim. Ang rosas na itim ay nakakapagdulot ng pansamantalang panghihina sa mga aswang. Tatagal ang epekto nito sa loob lang ng 2 oras. Kapag naamoy nila ito, magkakaroon na kami ng pagkakataon para makalapit. May kalamangan na kagad tayo sa lagay na yon. Ang kailangan lang, mailagay ang rosas sa medyo mataas na parte sa lugar nila. Para kapag sumingaw ang amoy, kakalat yun sa iba't ibang parte ng lugar nila. Sigurado bang mananalo tayo kapag nagtagumpay kaming ilagay yon? Hindi pa garantisado, pero malaking bagay yon dahil tsak na marami sa tauhan ni Mang Rolen ang mababawas. Hindi tumatalab to dun sa pinuno nila? Hindi. Kakaibang level ang pagiging asbo niya. Hindi siya gaya ng mga pangkaraniwan na kalaban namin noon. Oh, sige. Gagawin namin yan. Kakausapin ko si Leo at Mario tungkol dito. Maraming salamat. Walang anuman. Basta para sa'yo, handa kong isugal ang buhay namin. Magaan na natapos ang usapang yon at binalikan na lamang nila ang kanilang mga kasama sa loob. Nagpahinga na muna sila roon. Kinabukasan ng gabi, nagkaroon na nga ng malay si Edina at Luisa. Pero ilang minuto lang ay nawala na naman ng malay. Ayon sa dalagang si Epifina, meron silang kailangang halamang gamot na makakatulong para mas madaling mabawi ng 2 babae ang kanilang lakas. Ganon din ang iba pa nilang mga kasama. Kaming 2 na lang ni Epifana ang kukuha ng halamang gamot na yon. Dito lang kayo. Hindi pwede. Sasama kami sa inyo. Gusto namin makatulong eh. Para ito kay Edina. Ako rin. Gagawin ko ito para kay Luisa. Kaya isama niyo kami. Hayaan na natin silang sumama. Kailangan din natin nakasama para sa mga dadali natin mga tuyong sanga para ipanggatong. Sa wakas, makakarap ko na rin yung mga aswang na yan. Halamang gamot ang prioridad natin ngayon, hindi ang makipaglaban sa mga aswang. Tama si Erwin. Kung sakaling mang may makitang tayong mga aswang, hindi natin sila papatulan. Kailangan natin makabalik kagad para maihalo ko ang halamang gamot sa ginagawa kong panglunas. Umupo na lamang si Leo. Hindi rin nagtagal, agad na rin silang umalis. Malayo-layo ang kagubatan na kailangan nilang puntahan. At ayon sa dalagang si Epifana, tuwing gabi lamang lumalabas ang mahiwagang halamang gamot na yon. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakbay, may mga nadaanan silang mga bangkay ng mga mangangaso sa daan. Inaagnas na ang mga yon. Palatandaan lang na may ilang araw na ring nakahandusay ang mga yon doon. Akala ko ba, nagpaparami ang mga aswang? Bakit sila pumapatay ng tao ngayon? Ang mga dumali sa mga tao ay mga aswang na biktima ng yanggaw. Normal lang sa kanilang pumaslang ng tao dahil yun ang parte ng pagiging aswang nila, kung saan hayok na sila sa laman ng tao. Isa rin yun sa kailangan nating paghandaan. Mababangis din sila. Ang aswang na gustong makakain ng tao ang isa sa mga mabibilis at mararahas. Sa sinabing yun ni Epifana, hindi maiwasan ni Erwin na hindi kabahan. Hindi lang nila maamin pero natatakot din naman silang lumaban sa mga nilalang na yon. Pero dahil gusto nilang patunayan sa 3 dalaga na karapat-dapat sila, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para makatulong. Makalipas ang ilang oras, natanaw na rin nila ang malawak na taniman ng halaman na may puting dahon. Yun na ang halamang gamot na kailangan nila. Kaya naman, wala na silang sinayang na sandali. Agad na silang lumapit doon. Sapat na ito mga nakuha natin. Ang kailangan na lang natin gawin ay mangolekta ng mga tuyong sanga. Mahabang oras ang gagawin kong paglalaga. Dun sa bandang yun. Parang maraming tuyong puno dun, oh. Bilisan na lang natin para makabalik tayo kagad. Papunta na sana sila sa direksyong itinuro ni Mario, pero bigla na lang silang kinabahan sa di malamang dahilan. Nagtitindigan ng kanilang balahibo. Pinagpapawisan sila ng malamig.
Kahit si Epifana, mababakas din ng kaba base sa ekspresyon ng mukha nito. Epifana, anong nangyayari? Narito ang pinuno ng mga asbo. Kailangan na nating umalis. Bilis! Kumari pa sila ng takbo pabalik. Habang tumatakbo sila, nararamdaman nila ang malakas na presensya ng isang tao. Tumatahol-tahol pa ito na may kasamang malakas na angil. Takbo lang! Walang hinto! Mapapamak tayong lahat kapag nabutan niya tayo! Hindi ba talaga natin siya kayang labanan? Kung mga manunugis ang kasama ko, kakayanin namin. Kaya ngayon, iiwas lang tayo gaya ng napag-usapan natin. Mas binilisan pa nila ang kanilang pagtakbo. Pero sa kasamaang palad, bigla namang hiningal si Erwin. Napatigil ito habang nakahawak sa kanyang dibdib. Yan na nga po sinasabi ko eh. Hindi ka na naman makahinga eh. Sige na, mauna na kayo. Baliw ka ba? Hindi ka namin iiwan, no? Sige na, mauna na kayo. Ako nang bahala sa kanya. Ay, naku naman. Walang nagawa si Mario at Leo. Sinunod na lamang nila ang sinabi ng dalaga. Inisikaso ni Epifana si Erwin noong mga sandaling yon. Pero nagulat na lamang sila nang makitang nasa harapan na nila ang pinuno ng mga asbo. Isang aso na matangkad at kulay pula ang mga matang tila umiilaw rin. Anong gagawin natin ngayon? Diyan ka lang, akong bahala. Inihanda na ni Epifana ang kanyang hawak na itak. Sinubukan nitong umatake sa malaking aso na nasa harapan niya. Pero hindi pa siya nakakalapit, bigla nang umangil ng malakas ang aswang na asbo. Malakas ang pag-angil na ginawa ng aswang, kaya naman halos ikabingi nilang dalawa yon. Hindi natuloy ang dalaga sa paglapit nito, pero dumamba sa kanya ang malaking asong itim. Pumaibabaw ito kay Epifana. Mabuti na lamang ay nakagawa agad ito ng paraan para makaalis sa ganong klase ng posisyon. Tinusok niya ng itak ang tagiliran ng asbo, kaya maya-maya lang agad nang nagpalit bilang anyong tao ang matandang si Rolen. Talagang mailap ka rin babae ka. Sa lahat ng mga kasama mo, ikaw lang ang nanatiling may malay. Masasabi kong kakaiba ka sa lahat. Pinabati kita dahil ngayon, masasabi kong ikaw ang pinakamalakas sa lahat ng nakalaban ko. Hindi ko kailangan ng papuri mo. Ang kailangan ko, mamatay ka! Hindi na nagsayang ng oras ang dalaga. Muli nitong winasiwas ang hawak na itak. Pero mabilis din namang nakakailag sa kanya ang aswang na si Rolen. Tila ba mas mahirap pa para kay Epifana na nakaganong anyo ang kanilang kalaban. Maya-maya, tinamaan na ng matanda ang babae si Epifana dahilan para tuluyan ng mapaluhod ang isang tuhod ng babae. Hindi ko alam kung anong meron sa iyo eh. Pero nararamdaman kong kakaibang lakas ng katawan mo. Ang kaso nga lang, ngayong gabi, hindi ko nahahayaan pang maging hadlang ka sa pagpaparami ng mga aswang na asmo. May kung anong bagay na inilabas si Epifana at saka isinaboy sa mukha ng matandang aswang. Dahil sa kanyang ginawa ay napuwing ang mga mata ni Mang Rolen. Hindi na ito nakalapit pa. Sinamantala naman ni Epifana at Erwin ang pagkakataon. Mabilis silang tumakbo. Nang makarating na sila sa gilid ng ilog, nakita nila sa kabilang banda ang dalawang binata. Dito! Nandito kami! Ayun sila, tara! Sinuong nila ang malakas na agos ng tubig. Mabuti na lamang ay meron silang nahawakan na kawayan kaya sila nakatawid. Nang tumanaw sila sa kanilang pinanggalingan, nakita nila si Mang Rolen na nakaanyong asbo na naman. Pero nakakapagtaka na hindi na sila nito sinundan pa. Wala na silang oras para ianalisa pa kung ano ang dahilan. Kinuha na lamang nila ang pagkakataon na yun para umalis. Nagmamadali silang tumakbo hanggang sa tuluyan na nga silang nakaalis sa lugar na yon. Hindi nila nadala mga tuyong panggatong, pero ang mahalaga, nadala nila pauwi ang mga halamang gamot na kakailanganin nila. May sugat ka, Epifana? Huwag niyo akong intindihin. Sanay na ako sa mga ganitong uri ng sugat. Bilisan na lang natin ang paglalakad at nang matapos ko na rin ang lunas para sa mga kasamahan natin. Noong mga sandaling yon, nakahinga na rin ng maluwag ang binatang si Erwin. Ligtas silang nakauwi. At dahil wala silang nadalang mga panggatong, pinagtiisan na lamang nila ang mga lumang dingding sa mga kabahayan. Habang abala ang dalaga, sinamantala na ng 3 binatang pagkakataon para makapagpahinga.
Akala ko kanina, hindi na talaga kayo makakasunod sa amin eh. Akala ko nga rin kanina mamamatay na kami. Buti na lang talaga, matalino si Epifana. Sana naman maging maayos na rin ang kalagayan ni Luisa. Isang malalim na buntong hininga na lamang ang nagawa ng lalaking si Erwin. Kinaumagahan, nagising na rin si Edina at Luisa. Tuwang-tuwa ang dalawang binata dahil doon. Samantalang si Erwin, pansamantala na muna siyang nagpaalam. Kailangan niya muna kasing ipaalam sa kanyang ama ang nangyayari sa buhay niya. Nagpatid siya sa ilang kasamahan ni Epifana sa takot na baka makasalubong niya sa daan si Mang Rolen. Nang makarating siya sa baryo nila, nakita niya ang kanyang ina na nakikipagtsismisan. Narinig niyang siya na naman ang pinag-uusapan ng mga yon. Wala na siyang dapat pakialam at hahayaan na lang sana yon. Pero hindi na naman niya nagustuhan ang sinabi ng kanyang ina. Ay nako, bakit naman mag-aanak ang kaisa-isa kong anak? Sarili niya nga hindi kayang buhayin. Kita niyo naman sa akin pa rin numaasa. Ang laki-laki na. Ma, kailangan mo ba talagang sabihin pa yan sa kanila? Nagulat ang matandang babae nang marinig ang tinig ng anak. Hindi nito inaasahan na naroon na pala si Erwin. Tila naputulan na ng dila si Aling Maning dahil hindi na ito nakapagsalita. Ikaw lang yung ina na kayang sirain sa ibang tao ang sariling anak no? Kakaiba ka talaga, ma. Sana maging masaya ka sa ginagawa mo sa anak mo. Napapailing na lamang si Erwin at pinagpatuloy na lang ang paglalakad. Nang makarating siya sa kanilang bahay, hindi na niya sinabi pa kay Mang Jeston ang nangyari. Batid niya kasing hindi magugustuhan ng ama niya ang bagay na yon at baka mag-away na naman ang dalawa. Oh, inumaga ka yata ngayon. Pa, may sasabihin ako sa inyo pero wag ka sanang mabibigla. Ay, pambihira. Nakabuntis ka? Pa naman, ang OA niyo dyan Hindi Ay, hindi ba? Ay, ano pala? Tumingin-tingin na muna ang lalaki sa labas kung may ibang nakakarinig. Nang masigurong wala namang tao, hindi na siya nagsayang ng oras. Agad na niyang kinuwento ang mga nangyari. Hindi naman makapaniwala ang kanyang ama nang malaman ng mga nangyari sa buhay niya. Kalakip nito ay ang pag-aalala nito para sa kaligtasan niya. Anak, alam kong gusto mo talaga ang babaeng yon. Pero anak, delikado ka dyan. Kung yung si Epifana sanay na sa pakikipaglaban sa mga aswang, ikaw hindi pa. Nag-aalala lang ako na baka mapahama ka dyan. Pa, mahal ko si Epifana. At kahit na anong delikado pa ang pagdaanan namin, sasamahan ko siya. Yun ang paraan ko para iparamdam sa kanya na handa ko siyang samahan sa kahit na anong sitwasyon. Pero kasi, pa, kaya ko naman ang sarili ko Minsan na lang akong hingalin at tingin ko, magiging maayos naman ako. Kung yan ang gusto mo, di bahala ka. Basta, ipapangako mo sa akin na makakabalik ka rito ng buhay, Alam mo naman na parang ikaw na lang ang meron ako, hindi ba? Kapag nawala ka, parang mag-isa na lang din ako. Kung sana, ayos sa atin ang mama mo Pero wala Wala rin naman akong aasahan na pagmamahal sa kanya. Huwag ka mag-alala pa. Babalik naman ako ng buhay Pangako yan. Meron ba ako may tutulong dyan, anak? Di ba nasabi mo na yung mga aswang na yun nandudukot sila ng mga taong ginagawa rin nilang aswang. Ang magagawa mo na lang para sa akin pa ay yung ingatan niyo ang sarili ninyo. Kapag may nakita kayong kahinahinalang tao, hindi kaya malaking aswang, umiwas na kaagad kayo. Hindi kaya malaking aso, umiwas na kaagad kayo. Tumangot-tango na lamang ang matandang si Jeston. Pumasok na lang si Erwin sa sariling silid. Balak niya na lang sanang mahiga pero hindi na niya namalaya na nakatulog na pala siya. Paggising niya, gabi na pala. 11:00 na. Agad siyang napabangon nang maalala sina Epifana na maaaring hinihintay na rin siya. Gagi, napahaba pala yung tulog ko. Nang lumabas siya at nagtungo sa sala, naabutan niya si Mang Jeston na may hawak na kutsilyo. Ang kanyang ina naman nakasiksik sa gilid na takot na takot. Pa, anong nangyayari? Shh! Huwag ka maingay. Bakit nga? Kanina pa umaali-aligid sa labas. 2 lalaki. Hinahanap ka nila. Tingin ko, aswang ang mga yon.
Ano ba kasi ang ginawa mo, Erwin? At bakit may mga galit sa iyong aswang, ha? Ipapahamak mo pa kami. Manahimik ka na nga lang dyan. At wala ka namang magagawa rito. Naninisi ka pa eh. Ikaw kasi kanina, sinabi mo bang dito nakatira ang anak natin? Malay ko ba kung sino mga yon? Sinabi ko lang naman na natutulog. At saka, ano bang alam ko na ito palang anak natin may atraso sa mga aswang? Pa, sigurado ba kayong mga aswang ang nasa labas? Oo. Nakita ko kanina nagbago yung itsura nila. Buti nga hinila ko itong mama mo eh. Wala na sana to ngayon. Sinilip ni Erwin ang labas. Nakita niya nga roon na may nakatambay na 2 lalaki sa tapat nila. Kinakabahan si Erwin. Kung hindi sila makakaalis sa bahay nila, baka mas lalo pang dumami ang mga aswang sa harapan ng kanilang bahay. Kaya naman naisip ni Erwin na umalis na roon. Pa, tara, aalis na tayo rito. Hindi tayo pwede narito. Baka dumami sila dyan sa labas. Saan naman tayo pupunta? Pupunta tayo sa baryo nila Epifana. Ano? Iiwan niyo lang ako dito? Malamang sasama ka sa amin, siraulo ka ba? Bakit ka naman namin iiwan? Hindi naman masama ugali namin kagaya mo. Tara na, habang hindi pa sila nakakahalatang aalis tayo. Dito na tayo sa kwarto namin dumaan, sa may bintana. Walang sinayang na sandali ang magpamilya. Lumusot na sila sa likuran ng kanilang bahay. Pinagkasya nila ang mga sarili nila sa masikip na espasyo para lang makaalis. Takba lang ba na dito tayo dumaan? Hindi ba tayo makikita ng mga yon? Hindi, wag lang tayo mag-ingay. Hey, Diyos ko, ano ba itong mga natatapakan ko? Ang sasakit sa mga paa. Huwag ka na nga maingay at baka marinig tayo. Hindi pa tayo nakakalayo oh. Bakit ba kasi dito tayo dumaan? Hindi ka ba talaga makaintindi? Maiwan ka na nga lang kaya. Diyos ko, ito na nga ba sinasabi ko eh. Natigilan silang lahat nang maramdamang pumasok na rin sa kanilang bahay ang 2 lalaki. Mas lalo silang kinabahan nang makitang dumungaw na sa bintana ang mga yon. Mabuti na lamang nakalabas na sila sa may sikip na daan. Wala silang sinayang na pagkakataon. Habang hindi pa sila nakikita ng mga yon ay tumakbo na sila paalis. Nakarating sila sa kalsada. Pansamantala na muna silang nagtago sa likuran ng truck habang naghihintay ng daraang sasakyan. Tingnan mo na ginawa mo. Munti ka pa tayo makita. Nang dahil sa'yo, mapapahamak pa tayo eh. Ay nako, kahit na kailan talaga. Wala ka nang ginawang maganda para sa amin. Kanina pa kasi ako nagtatanong bakit hinahabol ng mga aswang ang anak natin na to? Bakit? Kasi kasama ako sa mga nakalaban nila. Baka gusto nila akong kunin. Siguro gagawin nila akong aswang. O kaya papatay nila ako. Pwede rin namang gawing bihag para mas madali nilang mapasuko yung mga kasama ko. O ano, ayos na bang sinabi ko, ma? O kailangan pa bang dagdagan para kahit papano makaramdam ka ng pag-aalala? Tamimi ang matandang babae. Nakakaramdam na rin si Erwin ng galit. Pero dahil gusto pa rin niyang makaligtas ang kanyang ina, sinusubukan niya ang lahat ng makakaya niya para isang tabi ang personal niyang problema. Pakiusap lang, ma. Kahit na ngayon lang, makisama ka naman, please lang. Hindi lang naman buhay namin ang mapapahamak buhay mo rin. May halaga rin ang buhay mo para sa amin, ma. Pwede, Maning. Maya ka naman sa anak mo. Kahit na hindi maayos ang trato mo sa kanya, kaligtasan mo pa rin ang iniintindi niya. Sana naman matuto ka magpasalamat. Hindi na nagsalita pa ang matandang babae. Bumuntong hininga na lamang si Aling Maring at tuluyan ng nanahimik. Isang malalim na paghinga na naman ang ginawa ni Erwin. Dumampot na lamang siya ng 2x2 na nasa gilid. Sumilip pa sa kalsada. Nang masigurong walang makakakita sa kanila, sinenyasan na niya ang kanyang magulang na lumabas. Pinauna niya ang mga yon at itinuro ang kanilang daraanan. Sa mga sandaling ito, triple ang kabang nararamdaman niya. Mas kinabahan siya na kasama niya si Mang Gistoni at Aling Maning. Hindi niya kakayanin kapag may nangyaring masama sa 2 matanda. Pagpasok nila sa kagubatan, inabutan sila ng kamalasan. Sumakto pa kasing ang nadaanan nilang gubat ay ang lugar na kung saan nagsasagawa ng pagpupulong ang mga asbo. Sa palagay ni Erwin, nagpaplanong lumusob ang mga yon. Ang problema, hindi niya alam kung saan o aling baryo ang guguluhin ng mga aswang. Kahit na gusto niyang pigilan ng mga aswang, batid niyang wala rin siyang magagawa. Isa pa, sa mga sandaling ito ay mas uunahin na muna niya ang kanyang mga magulang. Huwag kayong maingay, kahit na anong mangyari.
Kapag nalaman nilang narito tayo, malilintikan tayo. Aswang ang lahat ng mga yan. Oo pa, may kakayahan silang maging anyong aso na malaki at matangkad. Ang tawag sa kanila, aswang na asbo. Anong ginagawa nila? Baka nagbabalak na manggulo. Halos 15 minutong naghintay sila Erwin na matapos ang ginagawa ng mga aswang. Nang makalis na mga yon, saka pa lamang sila naglakas ng loob na ipagpatuloy ang kanilang paglalakad. Pero hindi pa man sila nakakalayo sa lugar na yon, may mga aswang nang humarang sa kanila. Hindi nila inaasahan na may mga aswang pa palang bumalik. Sandaling nakatinginan at nagkatitigan, at dahil sa liwanag ng buwan, nakikita nilang unti-unti nang nagbabago ang anyo ng mga yon. Naging asong itim na. Pa, ma, takbo na! Ako nang bahala dito! Pero hindi ka pwedeng iwan dito, anak! Sige na, takbo na! Maning, tumakbo ka na! Iligtas mo ang sarili mo, bilis! Papa naman! Naalala mo ba yung pangako natin nung maayos pa ang pamilya natin? Tayong dalawang lalaki ang poprotekta sa nag-iisang babae sa pamilya natin! Ngumiti si Mang Jeston. Ilang sandali lang ay umangil na ang mga asbo. Sinyales na aatake na ang mga yun. Ma, takbo na! Natatarantang tumakbo ang matandang si Maning. Hindi na rin ito nakapagsalita pa dahil sa sobrang takot. Nang makalis na si Aling Maning, humarap na sila sa mga aswang. Pa, kahit na anong mangyari, sa likod ka lang. Lahat ng atake, ako na munang haharap sa kanila. Hindi pwede wala akong gawin. Etong sa akin, pamalo ko sa kanila. Nang sabay-sabay nang lumusob ang mga aswang na asbo, sakto namang dumating sila Epifana. Tinira ng mga yon ng palaso ang mga aswang. Agad namang itong tinamaan. Parang nabunutan ng tinik sa lalamunan ng magama. Nanlambot na lamang ang matandang lalaki dahil sa takot. Pre, ayos lang ba kayo? Mabuti na lang nakasulubong namin si Aling Maning. Maraming salamat mga pre. Pero yung mga aswang, may binabalak sila. Meron silang lulusubin. Pero hindi ko alam kung saan eh. Kasama ba nila si Mang Rolen? Hindi ko siya nakita kanina. Hindi ako pwede magkamali. Ang baryo namin ang lulusubin nila. Kailangan na natin bumalik doon. Pero paano mga magulang ko? Baka mapahamak sila kapag sinama natin. Mas mapapahamak sila kapag iniwan mo sila at wala kang alam kung anong nangyayari sa kanila. Mas mainam nang kasama natin sila para kahit papaano maprotektahan natin. Wala na tayong choice, pre. Sama mo na. Kami na lang ang bahala mag-alalay kina tito at tita. Maraming salamat talaga mga pre. Wala na silang sinayang na sandali. Nagmamadali na silang makalis. Kailangan kasi nilang maunahan ng mga aswang sa baryo nila Epifana. Makalipas lang ang halos kalahating oras, nakabalik na rin sila sa baryo ng mga albularya. Wala ang mga aswang doon, pero hindi sila naging kampante. Inalarma nila ang lahat ng mga manunugis. Pinakalat ang mga tao nila sa lahat ng boundary ng kanilang lugar. Erwin, dumito na muna kayo. Mario, Leo, puntahan niyo si Edina at Luisa. Bantayan niyo sila. Kahit na anong mangyari, huwag niyong pababayaang lumabas. Hindi pa nila kaya. Kailangan pa nila makapagpahinga ng mas mahabang oras. Kahit magaling na sila, wala pa sa kanila ang dating lakas nila. Umalis ang tatlo, naiwan sa bahay ang magpamilya. Napaupo na lamang si Erwin sa gilid. Ang kanyang ama naman ay magkakasunod na buntong hininga ang ginawa habang nakatingin sa malayo. Samantala, si Aling Maning ay tahimik lang din. Hindi pa rin ito makapaniwala na handang isugal ni Mang Jeston at Erwin ang buhay ng mga ito para lamang sa kanya. Siya na puro lang sama ng loob ang dinudulot sa magama. Huwag na kayo mag-alala. Habang wala ang mga aswang, pansamantala tayong ligtas dito. Si Epifana, Edina at Luisa, magagaling silang albularya at manunugis. Lahat din ang narito, mga lihito mong lumalaban sa mga aswang. Kumusta ka anak? Hindi ka ba hiningal? Wala ka bang nararamdaman? Kanina parang titigil na yung tibok ng puso ko sa sobrang kabe. Hindi kasi ako sanay na kasama ko kayo. Hindi ko kaya na mapahama kayo dahil sa mga aswang na yun. Pero ngayon, maayos na ako. Nakakahinga na ako na maayos. Nakatulong din siguro na lagi akong umaalis. Kahit na papano naging maganda ang resistensya ko. Pero anak, huwag mo nang uulitin yon ha. Sa ating tatlo, ikaw ang dapat na mas mabuhay. Bata ka pa, marami pang mangyayari sa buhay mo. Pa, walang saysay ang mga nangyayari sa buhay ko kung wala na mga magulang ko. Kaya dapat
Lahat tayo. Mabuhay tayong lahat. Ah, narinig mo kung gaano kasinsyero ang anak natin. Ganyan ang tunay na pagmamahal, Maning. Kahit imaltrato mo, mamahalin ka pa rin. Di ba nga tinawag mo na aso si Erwin dati? Oo, para siyang aso. Kasi ang aso, kahit saktan mo, mamahalin ka pa rin nun. At ikaw pa rin ang kikilalaning magulang. Bigla na lamang humagulgol ng iyak ang matandang babae. Ilang minuto itong umiiyak lang. Pinabayaan lang nila yon hanggang sa napagod na rin ito at tuluyan ng tumahan. O bakit ka umiyak dyan? Nakukonsensya ka na ba sa mga ginawa mo sa amin? Napakasama kong tao. Napakasama ko. Umiiyak ako kasi hindi ko kayo maintindihan. Bakit kailangan niyo pa akong iligtas? Para ba mas lalo kong mahirapan sa konsensyang ito? Ma, niligtas ka namin kasi mahal ka namin. Yun lang ang tanging sagot sa tanong mo, Ma. Nagagawa niyo pa rin mahalin ang kagaya ko. Oo naman, Ma. Naniniwala kasi kami na babalik pa rin yung dating ikaw. Yung hindi nilalamon ng pera at sugal. Naligaw ka lang naman ng landas eh. At hindi kami nawawalan ng pag-asa ni Papa. Na balang araw, bigla kang makakabalik sa dating ikaw. Kahit na lagi mo kaming minamaliit, mahal na mahal ka pa rin namin. Ikaw pa rin yung babaeng pinakasalan ko. At ikaw pa rin yung ina ng anak natin. Kaya ikaw, Maning, sana maisip mo yung mga pagkakamali mo. Baka mamaya mahuli na ang lahat. Lalong umiyak ang matandang babae. Hagulgol na ito ng iyak. Paulit-ulit itong humihingi ng tawad sa kanila. Kalaunan, kumalma na rin naman si Aling Maning. Nagkapatawaran na rin silang mag-ina. Napatawad na rin ni Mang Jesto ng kanyang asawa. Sa puntong ito, tila yun ang bago nilang panimula. Pero kahit na masaya si Erwin dahil maayos na ulit ang kanilang pamilya, hindi pa rin nawawala ang pangamba sa kanyang kalooban. Lumipas ang halos 4 na oras. Inabot na sila ng madaling araw, pero walang dumating na aswang. Hanggang sa sumapit na nga ang kinaumagahan. Nagtataka sila kung ano ang nangyari. Epifana, anong nangyari? Wala ba kayong nasagap na impormasyon tungkol sa mga aswang? Bakit hindi sila umatake kagabi? Magkakasama na sila sa iisang bakuran ng mga sandaling yon. Pare-parehong mababasa ang kaba sa kanilang mga muka. Tila nababahala. Iniisip nila na baka nakatunog ang mga aswang kaya sa ibang lugar ang inatake ng mga yon. Mukhang nakamali ako. Nilito lang tayo ng mga aswang. Kung ganon, saan naman kaya sila umatake? May hinala ako. Inatake nila ang mga pamilya namin. Ibig mo sabihin, may isa pa kayong baryo na kung saan naroon ang mga pamilya ninyo? Oo. Kahit na may kaalaman sila sa pakikipaglaban, kinakabahan pa rin ako. Kung sakaling kasama ng mga aswang si Mang Roland kagabi, tsak na maraming namatay sa mga pamilya namin. Tumayo ang dalaga. Dinampot nito ang hawak na itak na nasa gilid. Oh, saan ka pupunta? Di na, Luisa. Balikan natin ang baryo ng mga pamilya natin. Teka, sasama kami. Ako rin. Aba, siyempre ako rin. Nagpaalam na muna si Erwin sa kanyang mga magulang. Kampante naman si Erwin na walang mangyayaring masama sa dalawang matanda dahil maraming nagbabantay sa mga yon. Hindi nagtagal, lumarga na rin sila. Hindi naman kalayuan ang baryong kanilang pinuntahan. Kaya 20 minutos na lakaran lang, nakarating na rin sila roon. Sa labas pa lang ng baryo, nararamdaman na kagad nila ang mabigat na atmosfera na nagmumula sa loob. Bakas nasa mukha ng 3 babae ang kaba. Nagmamadali silang pumasok. Muntikan pang matalisod si Erwin nang nasagi niya ang isang bangkay na nakahandusay sa labag. Sugatan ng bangkay, hindi mabilang ang malalalim at mahahabang kalmot sa katawan. Tama nga ang inala mo, Epifana. Dito sila umatake. Ang mga magulang namin. Mabilis na naglakad ng 3 babae. Inisa-isa nilang puntahan ang bahay ng pamilya nila. Nang makarating sila sa bahay nila Epifana, nakita sila ng sulat sa ilalim ng lamesa. Nakasaad sa sulat na nakaalis na ang kanilang mga pamilya bago pa man dumating ang mga aswang. Nakahinga ng maluwag si Epifana at ang 2 dalaga.
Anong sabi sa sulat? Nakatunog sila. Nakaalis silang lahat dito bago pa may makarating na mga aswang. Pero yung mga bangkay na nakita natin kanina, hindi namin kilala. Mga dayo lang at pumasok sa baryo para magnakaw. Pinarma ang mga loko. Alam nilang walang tao kaya nila pagnanakawan itong mga bahay. Kailangan na nating maghanda. Mas magiging madugo ang susunod na laban. Erwin, kailangan nyo nang matuto. Kailangan nyo mas maging matatag para mas makalaban na rin. Hindi sa lahat ng oras kaya namin kayong protektahan. Kaya mas mainam na kaya nyo ring ipagtanggol ang sarili ninyo. Napatango na lang din sila Erwin. Dahil wala na rin naman silang gagawin doon, agad na rin silang umalis. Pagbalik nila sa baryo ng mga manunugis, sinamantala nila ang buong maghapon para ihanda ang kanilang mga sarili. Nang sumapit na naman ang kinagabihan, lahat na matatandang nasa baryong yon, pinapasok na sa mga sikretong silong ng mga bahay. May mga lagusan kasi roon na parang itinuturing na rin nilang underground. Ang lugar na yon ay matagal nang nakalaan para sa mga ganoong klase ng pangyayari. Erwin, anak, mangako ka sa amin ha. Walang mangyayaring masama sa iyo. Makakabalik ka sa amin ng buhay. Oo pa, makakasama niyo ako ulit. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Alam kong naging masamang ina ako sa iyo. Pero sana mabigyan mo ulit ako ng pagkakataong makabawi. Kaya kailangan mabuhay ka, Erwin, anak. Huwag po kayong mag-alala. Sabay-sabay po kaming lalaban. Walang iwanan. Kami po ang bahala sa kanila. Matapos ang pag-uusap na yon, pinapasok na rin sa silong ang dalawang matanda. Lumabas na sila Erwin sa bahay. Hawak-hawak na nila ang kanilang mga sandata. Dahil sa mga sandaling yon, inaasahan nilang magaganap na ang pag-atake ng mga hinihintay nilang kalaban. Luisa, Edina, kayong dalawang pinaka-inaasahan ko na makakatuwang ko sa pakikipaglaban kay Mang Roland. Erwin, Leo at Mario, ang mga pangkaraniwang asbo lang ang kakalabanin nyo. Sige, naintindihan namin. Sige na, pumesyon tayo sa bukana ng baryo. Naglakad ng matatag ang mga manunugis patungo sa kanilang pupwestuhan. Mararamdaman sa kanilang bawat takbang ang kanilang tapang at pagiging determinado. Kahit na may kaunti pa rin nararamdamang kaba si Erwin, kakaiba ang lakas niya ngayon. Dahil sa puntong ito, hindi na lamang si Epifana ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Inaaalay niya rin ang laban na yon sa kanyang mga magulang. Hindi nang tagal, nagpakita na nga si Mang Roland sa tapat ng baryo. Tindig pa lang nito ay ramdam na nila ang nag-uumapaw nitong kumpiyansa. Pinahanga ko ng mga pamilya ninyo. Wala kaming inabutan. Masasabi kong hindi rin talaga kayo basta-basta. Kaya naman, direktahan na akong dumiretso para lang sabihin na ngayong gabi, dadanak ng dugo sa lupain ito. Huwag ka mag-alala. Naganda kami ngayong gabi para may bibigay namin ang laban na gusto mo. Mabuti naman kung ganon. Ayaw na ayaw ko kasing nagsasayang ng oras sa mga mahihina at walang kwentang kalaban. Sumipol ang matandang aswang. Isa-isang lumabas ang matatangkad at itim na aso mula sa kadiliman. Noong mga sandaling yun, napapalunok na ng laway si Erwin. Nakakaramdam siya ng takot. Pero sa kabilang banda, nakakaramdam din siya ng pagkasabik. Hinigpitan na niya ang hawak sa itak. Dahil ilang sandali lang, Lusob! parang mga asong baliw na nagtakbuhan patungo sa harapan ng baryo ang mga yon. Nang makapasok na, sinalubong na rin nila Erwin ang mga asbo. Mga pre, ingat kayo ha! Sila mag-ingat sa akin! Ulagya, ang lalaking aso nito! Nakisabayan ng tatlo kasamang iba pang mga kasamahan nila. Mababangi sa mga aswang na asbo. Kaya kahit na sapat naman ang kanilang bilang para harapin ang mga yon, hindi agad naging madali para sa kanila ang mga unang minuto ng labanan. Pre, sa gilid! Ay, kagi! Focus mga pre! Focus! Nang matamanan ni Erwin ng taga ang isang aswang, tila nabuhay ang kanyang moral. Nalaman niya ang pakiramdam na makapaslang ng aswang kaya mas lalo siyang ginanahan. Humiwalay ito kay Leo at Mario. Pumagitna na rin si Erwin kasama ng iba pang mga veteranong manunugis. Makalipas lang ang sandali,
Marami na rin ang sugatan sa kanilang hanay. Pero kahit na ganoon, mas marami naman silang napatay na aswang. Masasabi nilang nakalalamang pa rin sila kahit na papano. Walang susuko! Erwin! Pre, sa likuran mo! Diyos ko ka, oh! Pagkaharap ni Erwin, hindi na niya namalayan na nasa likuran na pala niya ang matandang si Rolen. Hinawakan siya nito sa leeg. Sa puntong yon, napatigil na rin sila Epifana. Bakit? Hindi mo ba kayang kaming tatlo? Kaya gagamit ka ng bihag ngayon? Anong hindi kaya? Ginagamit ko lang isang to para naman may pakinabang. Ngayon, kung hindi kayo susuko, mamamatay ang isang ito! Binitiwan ni Mang Rolen si Erwin, pero mabilis naman naglabas ng punyalang aswang na si Rolen. Itinutok yon sa mismong leeg ng binata. Huwag kayong makinig sa isang ito! Mas piliin nyo ang maraming buhay kumpara sa akin! Uy! Baliw! Kahit hindi ka ang piliin namin, malalagay pa rin kami lahat sa alanganin. Wala ring saysay, no? Tama si Leo, kaya mas maganda nang piliin namin ang buhay mo ngayon. Wag! Hindi nyo ko na... Tama na! Tama na yung walang kwentang usapan na to! Tama na talaga! May kung anong dinukot si Erwin sa kanyang bulsa. Buhangin niyo na agad namang isinaboy sa mukha ni Mang Rolen. Nang dahil doon, nakakuha ng pagkakataon si Erwin na tagain na matandang aswang. Tinamaan niya yun sa mukha. Pero dahil sa kanyang ginawa, tuluyan ang naging halimaw ang matandang lalaki. Nagpalit niya ito ng anyo bilang asbo. Pero kung ikukumpara sa ibang aswang na asbo na naroroon, di hamak ng mas malaki at mas matangkad si Mang Rolen. Ihandaan niyo na ang mga sarili ninyo! Umangil ng malakas si Mang Rolen. Na nakita mga tenga nila kaya sandali silang nawala sa forma. Mayang-maya pa, nakita na lamang ni Erwin na nasa harapan na niya ang halimaw. Kinalmot siya nito. Nagawa naman niya itong ilagan. Ang kaso nga lang, nahawakan ni Mang Rolen ang kanyang balikat at pinisil ng madiin. Napasigaw pa sa sakit ang binata. Mabuti na lang ay nakalapit agad ang 3 babae sa kanya para ilayo siya. Ayos ka lang? Hindi ko maigalaw ang balikat ko. Ang sakit! Gumilit ka muna. Kami nang bahala. Hinarap ng 3 babae ang pinuno ng mga asbo. Walang humpay ang pag-atake na ginawa ni Mang Rolen. Napansin ni Epifana na parabang bara-bara na ang ginagawa ng kanilang kalaban. Tila hindi na ito nag-iisip. Parabang nakaukit lang sa utak nito na patayin ang lahat ng nasa harapan nito. Edina, Luisa, tsumembo tayo. Wala na sila sa tamang pag-iisip. Madali na natin ito mapapas lang. Tumango ang 2 babae kay Epifana, pero si Mang Rolen tuloy lang ang paglusob sa kanila. Dahil sa bilis nito, tinamaan na rin ito ang 3 babae. Pero parang wala lang sa mga albularyo ang natamong sugat. Sa halip na manghina, sinamantala pa nila ang pagkakataon. Tinaga ni Epifana ang halimaw. Tinamaan yun sa dibdib. Sundan din naman ng mga taga ni Luisa sa likuran. Habang si Edina naman ay sa bandang balakang naman dinali ang aswang. Humaba pa ang mga kuko ni Mang Rolen. Akmang lulundagan nito si Epifana. Pero naitarak na rin ng dalaga ang itak sa mismong dibdib nito. Pumaibabaw ito sa kanya, pero hindi na yon nakagawa pa ng pag-atake. Unti-unting nagbago ang anyo ni Mang Rolen. Bumalik yon sa dati nitong anyo bilang tao. Hindi ako makapaniwala. Nagawa kong talunin ng mga babae. Wala sa kasarian ng pagiging mandirigma, Mang Rolen. Minalas ka lang talaga dahil natapat ka sa mga may puso at pagkakaisa. Marahil nga. Marahil ito na nga ang katapusan ko. Pero hindi pa itong katapusan ng lahi ng mga aswang. Nagawa pang tumawa ng malakas ni Mang Rolen, pero sa dulo ng tawa na yon ay tuluyan na rin itong nalagutan ng hininga. Naiwan na lamang ang mga pangkaraniwang asbo. Na sa mga sandaling yon, tila nawalan na rin yun ng pag-asa kaya agad na rin naman silang natalo. Naghiyawan ng mga manunugis. Tuwang-tuwa sila nang makuha na nila ang kanilang pagkapanalo. Maya-maya lang din, lumabas na rin ng silong ang mga matatanda. Agad din namang nilapitan ni Mang Geston at Aling Maning si Erwin. Mabuti naman at ligtas kayo, anak.
Pero anong nangyari sa'yo? Wala to pa. Hindi naman to sobrang seryoso. Ang mahalaga ngayon, wala na po ang kalaban nating aswang. Makakapamuhay na po tayo ng mapayapa. Salamat naman sa Diyos. Nagyakapan silang tatlo. Natuwa naman sa kanila ang lahat ng nakakita. Lalong-lalo na ang dalawang binata na si Mario at Leo. Nang matapos ang kaguluhan, makalipas lang ang 2 araw, isang pagdiriwang ang ginanap. Nagkaharap-harap sa pagdiriwang na yon ang mga magulang nila Erwin at Epifana. Nagkaroon ng formal na kasunduan sa panliligaw na itutuloy ni Erwin. Wala naman naging problema sa bawat magulang ni Erwin at Epifana. Samantala, sinagot na ni Edina si Leo. Sinagot na rin ni Luisa si Mario. Ang tanging naghihintay na lamang ng matamis na oo ay si Erwin. Pero handa namang maghintay ang binata kahit gaano pa ito katagal. Nangako kasi ito sa dalaga na kahit na anong mangyari, igagalang niya ang prosesong gustong pagdaanan ng kanilang ligawan. Sa kabilang banda, mas gumanda naman ang samahan ni Mang Jeston at Aling Maning. Nagbago na ng tuluyan si Aling Maning at mas lalo pa itong naging epektibong ina at asawa. Iniwan na nito ang sugal. Mas naglaan ito ng oras para sa pamilya. Para kay Erwin, wala na siyang ibang mahihiling. Kontento na siyang nakikitang masaya na ang mga tao sa paligid niya. Ngayong wala na mga aswang na kanilang kinatatakutan, masisimulan na niya ulit ang bagong buhay na kasama ang mga mahal niya. Isang buhay na kung saan kaligayahan at kapayapaan lamang ang kanilang mararanasan. Wakas, Pinagpalang araw sa mga kaabangers at sa mga kayanggaw, si Kabanong Pole. Muli tayo na naman ay magsha-shoutout. Ito talaga shoutout to Kaya nga shoutout, kailangan medyo parang sumisigaw di ba? Hindi yung nagpo-post lang ng parang mga font, mga text sa video, di ba? Ito shoutout talagang malupit. Okay, so isa-shoutout po natin, ipa-prioritize natin yung mga member natin dito sa mga kwento ni Kabanong na YouTube channel. Yung nag-click ng join button at nagba-member sa atin. So, ito po, isa-shoutout po muna natin. Unang-una, ito for the month of itong nakalipas na buwan, itong June. So, ang unang-unang nag-member sa atin nung June ay si Lance MBB. Ayan, nag-join siya nung, ito po, nung June 3. Then, ang kasunod niya ay si Mayan Zuvela, si Christopher Kalima. Shoutout po kay Almira Alodo, kay Precious Irish Also, kay Josephine Barrientos, kay Shaololin Your Love. Ayan, hello po kay Noel Reyes, kay Lynn Kalayeg, kay Kalokal Kualas Dimols, at kay Akala Carmi. And shoutout rin po kay Myla Lotino, kay Chris Michael Betita, kay Mark Hill, kay Grace Galye, kay Anjo Pasiao, kay Jomar Velarde Atamosa, kay Trina Santos, kay Kathy Shoko, kay Bay Mangtas, kay Jordan Villar, kay Milrose Demate, at kay Larina Fuentes. Shoutout rin kay Let's Cook and Stroll. Ayan. And then, shoutout rin po kay Emma Cabalquinto, kay Floreza Pelayo. Ito po ay nag-join us gabunan, mas higher level ng membership natin. Si Ruben Stainless Steel Fab. Ayan. And syempre kay Yami Almenario, and kay Rose Alday, kay Josephine Aledo, and last but not the least, si The Traveler. Ayan po. So, shoutout po sa inyong lahat. Salamat po talaga sa inyong suporta. Malaking bagay po yung pagpapamember nyo sa ating channel. At syempre dahil doon, kayo po ay laging priority sa shoutout. Unang-una po kayo lagi sa ating mga isa-shoutout na mga members po natin. And syempre, yung mga nag-comment, wag po kayo mag-alala dahil isa-shoutout pa rin po namin kayo. Di ba? Hindi po kayo mawawala sa shoutout. Pero ito po, randomly lang po ito kung sino po yung mahagip na mga mata ko. Sa dami po pasensya na po kasi talagang halos umaabot po ng 300, 500 plus yung mga nag-comment, kaya hindi ko po
pwedeng i-shoutout kayong lahat, or else baka puro shoutout na lang po yung ating video, yung ating upload, no? So, shoutout po unang-una, walang iba kundi si Roslyn Rigual, ayan, from Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout rin po dito kay Evelyn Reyes, ayan, taga ano po ito, Nayanggaw po daw sila sa kanilang lugar. Then kay Aurea Kaiga, ayan. Then shoutout rin po dito po kay Jenna Sobiano from Hong Kong. Ayan, nawiwindang daw yung amo niya sa kanya. And then syempre, shoutout rin po, ito po galing po sa Singapore, si Aslam Liza. Hello po. Then shoutout rin po kay Lilian Ilombre. Ayan, tagapakinig po daw sila. Sadyang gahama na yung sa mga aswang dahil sa kapangyarihan. Yun yung sinabi niya doon sa comment niya, no? And then syempre, ito po yung galing pa sa Jeddah, KSA. Hello po, Lilian. And then syempre kay Aurelia Ragragula. Ayan, from Pateros. Hello po, nako, meron po mga balot dyan. Hanggang ngayon ba, dyan pa rin yung nanggagaling mga balot? And syempre kay Cherry Ann Espere. Ayan, hello po kay Ann Espere from Tacloban City. Ayan. And then syempre, shoutout rin po kay Jocelyn Nazareno from, Riyadh pa. Grabe, no? Then syempre kay Lolin Mahilom from Singapore. And then shoutout rin po kay Jin Choi, ayan po, hello po. And syempre kay shoutout po kay Nikods Milan, nakikinig po siya galing sa Saudi Arabia. Ayan, then shoutout rin po ito kay Charita Dakles, ayan, siya, nakikinig po daw siya araw-araw. Then kay Richelyn Malangka, shoutout po sa iyo. Then syempre shoutout rin po dito, walang iba, kay Irene Caniban. Ayan, grabe po, mag-upload kayo ng bagong aswang story dahil lagi daw siyang nakikinig, okay? And then syempre shoutout rin po dito sa Bye Leyte City po, sa Galenzoga family at Ibanez family. Hello po, shoutout po sa inyo. Then syempre po, ito po galing naman po sa Cebu City kay Judy. Ayan, kay Judy D siguro ito. Judy D. Anyways, shoutout po sa inyo. And syempre, kay Emma de la Cruz ng Bacoor. Ayan, malapit lang po. Dito lang po kami sa Las Piñas eh. Ito rin po, shoutout naman po ito galing sa Bahrain kay Leah Flowers BCC. And syempre, ito naman po ay galing sa Lavizares, Northern Samar, si Ems Denyiga. Hello po, shoutout po sa iyo. And then syempre, shoutout rin po dito sa kay Rose. Tama ba yun? Ayun, shoutout po sa iyo. And then syempre ito, shoutout rin po kay Irma Umali, yan, from Italy. Wow, buti na lang ang boses ko nakakarating ng Italy. Sana sana pati ako makarating na rin. Sino kaya mag-sponsor? Anyways, shoutout rin po kay Jinsin Suson from Jeddah, Saudi Arabia. And sabi niya, wow, mashallah, kabanong, nakauna na rin siya. Ito po, listening from Bahrain, Manama, si Rosel Escaloda. At syempre kay shoutout daw po kay Boss Edgar and kay Amsel John Arellano. At saka syempre kay sa asawa niya at kay Jenit na anak, asawa ko na si Jenit, ang asawa niya, then si Joshua, ang kanyang anak from Cebu City. Hello po, maayong ugma sa inyong tanan. Tama ba? So anyways po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga hindi ko na shoutout ngayon. Wag po kayong magsasawa po na mag-comment po, at mas maganda nga po na i-comment nyo po yung pangalan nyo para mas yun na lang po ang basahin ko. Kasi minsan pagka yung name nyo sa YouTube medyo dikit-dikit, at minsan yung iba parang screen name, parang artista lang eh. And syempre, kung gusto nyo pong lagi kayo napaprioritize, every video ay ma-shoutout kayo, eto po, mag-join po kayo, makita nyo sa
title ng ano natin, 'di ba, ng ating YouTube channel, mga kwento ni Kabanong, may join button po diyan. Sa halagang almost 100 pesos lang po. Malaking tulong na po sa akin 'yan na mabigyan kayo ng mga gandang kwento, 'di ba? Mahabang kwento para po kayo po ay ma-entertain po natin sa araw-araw. So sana po masuportahan niyo rin po ako by joining our YouTube channel, okay? Mga kwento ni Kabanong. So, sa'yo ngayon lang po muna, ako'y magpapaalam. At syempre sa lahat ng mga nakikinig sa mampanig ng mundo, yung mga team OFWs natin, team nanay, team family, team empleyado, di ba? Team driver, team mga palengke, di ba? Tindera sa mga palengke, team hardware, team bakery, team security guard, at kung ano-ano pa. Thank you very much po. Mag-iingat po kayo lagi kung saan man kayo naroon. And God bless and I love you!